Para lang ito sa mga taong ito na nagsisikap ng husto. Nang walang limitasyong mga meal na nakapak na pabili. At pilit nilang inuutusan na araw-araw ay kailangang magtrabaho ng 8 oras. At 2 araw na sa pilitang pahinga bawat linggo. Hanggang sa araw na yon, nang ako ay in-surround ng 100,000 rebeldeng tropa. Pinapasan ko ang presyon ng 100,000 na malaking espada. Naglatag sila ng isang kawali ng yellow braised chicken rice na puno ng mga selyo ng Diyos. At sa kabila nito, natalo silang lahat. Akala nila matatakot ako na magkulang sa suot at magkasakit. Gusto nilang isuot ko ang suot na dilaw na damit kahit na ayaw ko. Sandali, ang suot na dilaw na damit ay parang isang hari. Para kayong magpapasabog ng revolusyon. Ginoo, ikaw ay nagising na. Nasaan na ang binata, mukhang nagising ka na. Nasa daan tayo patungo sa Fuyao. Dala mo ang mahigit 50 na kapatid para ayusin ang libingan sa itaas. Ngunit bigla kang nahimatay sa kalagitnaan. Nakahiga ka na dito ng isang buong araw at gabi. Ang tagapangasiwa ng mga gawaing pampubliko ay nag-aayos ng libingan. Kakaibang gising, diretsong napunta sa impyerno. Isang level na paglalakbay sa ibang mundo. Pinakamalakas na sistema ng buffet, espesyal na bersyon para sa pagkain. Walang limitasyong pagkain. Set A, 2 maliit na karne, 2 gulay. Set C, 1 maliit na karne, 3 gulay. Kasama ang isang 330 na maliit na bote ng Sprite. Ginoo, baka nakakita ka na lang ng ilusyon dahil sa gutom. Hintayin mo, dadalhan kita ng pagkain. Ano to? Mga tinapay na gawa sa mga butil. Umalis na ang binata ng mahigit 10 araw. Naubos na ang bigas na ibinigay ng bayan. Itong dalawa ay itinabi ko ng lihim. Kumain ka muna. Pagdating bukas sa bukirin, makakakuha ka na ng mais. Medyo pangit nga. Pero sa kabila nito, ito ay purong natural at walang panganib na pagkain mula sa sinaunang panahon. Fanzi, bakit hindi ka kumakain? Ginoo, kainin mo ako. Hindi ako nagugutom. Baliw ka. Ilang araw ka nang hindi kumakain. Walang problema na hindi kumain ng 1 o 2 araw, hindi ka mamamatay sa gutom. Kaya ko ito. Ay, ang swerte, hindi ba? Pare, ngayon ay wala nang iba. Sapat na sapat ang pagkain. Sistema, bigyan mo ako ng 1 set na A at 1 set na E. At dagdagan mo ng 1 bote ng set na C na coin. Kumain ka nito. Ginoo. Ito ba ay bigas na kinakain ng mga Diyos? At ito namang karne. Diyos ko. Bakit ka nagtatanong ng napakarami? Kumain ka na, may gusto pa akong itanong sayo. Bata, napakalaki ng utang na loob ko sayo. Sa susunod na buhay ko, magiging alaga ako. Tumahimik ka, baka lumamig ang pagkain. Bata, kainin mo itong karne. Ibigay mo na, sawa na ako. Masarap ba? Masarap. Sobrang sarap, Ginoo. Nabuhay na ako ng halos 40 taon. Sa buhay kong ito ang unang pagkakataon na nalaman kong pwede palang kainin ang mga butil na ganito. Sa panahon na parang wala ng halaga ang buhay, marahil talagang may silbi ang sistema kong masarap na pagkain. Tao ng bayan, si Kilauda. Gusto ng batang ito na tumakas. Nahuli siya ng mga kapatid nating ito. Hindi ko naman balak tumakas. Talagang hindi ko na kaya ang gutom. Gusto ko lang sanang tingnan. Kung may buhay na makakain sa paligid. Kung umuubo ka, gusto mo lang talikuran. Kung makakatakas ka talaga. Ayon sa batas ng kin. Lahat tayo sa 50 ay mawawalan ng ulo. Saan naman ito, mga buhay na tao? Parang mga gutom na kaluluwa na bagong umakyat mula sa impyerno. Ganyan ba ang balak ninyong gawin? Hindi nga kayang tumayo sa Fuyao Station. Kapag humangin, babagsak. Pagdating sa lugar, paano ninyo dadalhin ang mga bato? Tao ng pavilion. Huwag mong isipin na payat ako. May laman akong kalamnan sa mga buto ko. Kaya kong magtrabaho, dalhin mo ako para makita ang iba. Si Ginoong Ki, bakit hindi ka pa nagmamadali at dalhin ang daan? Kayo ba ay? Kumain na ngayon. Ginoo, masyado tayong nagmamadali sa paglalakbay. Naubos na ang pagkain. Wala nang nakitang pagkain. Sa loob ng 2-3 araw. Kaya sa mga araw na ito, ano ang pangbuhay natin? Nganganga ng damo at kumakagat ng balat ng puno. Kung swerte, makakakuha ng kaunting lupa. Lahat tayo'y nakikinig. Hindi muna natin pag-usapan ang iba. Kain muna tayo, busog na bago mag-usap. Ang iba pa. Tinitigan tayo ng opisyal na parang tao. At binibigyan pa tayo ng pagkain. Hindi kaya ito yung walang ulo na pagkain o may mapanganib na trabaho. Magpadala ka sa akin ng 100 set ng meal. Karaniwang karne at gulay. Buksan ang blind box. Agad. Mga kapatid. Ngayon, bawat isa ay may 2 kahon. Hindi ito sapat at hindi rin sobra. Naghintay kayo ng matagal. Natatakot akong mapuno ang tiyan nyo. Kapag bumuti na ang kalusugan ng lahat. Sige, busog ako sa susunod. Ginoo, ibigay mo na ang detalye. Kailangan ba nating magrebelde? Hindi tayo magrebelde, kakain tayo. Lahat kayo, kumuha ng sanga para gawing chopsticks. Mabilis, kumain na. Diyos ko, inihaw na karne at puting bigas. Ito ang unang pagkakataon kong kumain ng masarap na pagkain sa buhay na ito.
Hahaha, nanay. Nakita mo ba ito sa langit? Habang pinapanood silang sabik na kumain. Talagang nagugutom ako. Sobrang nakakapagod talaga ito sa ngipin. Ginoo, napakamabait mo. Kayo na mga may sakit na ito. Lahat kayo pumunta sa Hilagang Lungsod para maghukay ng tubig. Huwag kayong nandito, nakakainis. Sa Hilagang Lungsod, tiyak na kamatayan yan. Sakto ito para sa akin. Mataas ang langit, malayo ang emperador. Marginalized na lugar. Ngayon, hindi dapat mag-aksaya ng oras. Kailan pa kaya? Nakuha na ng prinsipe ang mga pagkain. Sobrang pahirap ng mga batang yon. Batay sa ulo. Ninakaw nila ang 2 katlo ng bigas na dapat ibigay. Haha, kung nakawin, nakawin na. Ano ba to? Gamitin tong bagay para maghukay ng kanal. Sila ba'y nababaliw? Kailan pa kaya ito matatapos? Halika, may ibibigay akong gawain sa'yo. Narito ang 8 kahon ng package E para sa'yo. Isama mo ang isang kasama. Bago magdilim, siguraduhin mong makahanap ng yungib na makakapagtago sa atin mula sa ulan at hangin. Nahanap na ng binata. Ito ay isang lugar na tinitirhan ng mga Diyos. Grabe, ang ganda. Talagang napakaganda ng lugar na ito. Ang galing. Tawagin mo ang mga kapatid. Mula ngayon, dito na tayo titira. Bukas, opisyal na tayong magsisimula. Una, itakda natin ang mga patakaran. Dumating kami dito para sa mga gawaing pampubliko. Ngunit handa akong ipatupad ang 8 oras na sistema ng trabaho. Ngunit isinasaalang-alang ang kalusugan ng lahat. Panandalian itong babawasan sa 6 na oras na sistema ng trabaho. Ibig sabihin, magtatrabaho tayo kapag sumikat na ang araw. Kung sobrang init sa tanghali, babalik tayo sa yungib para matulog. Pagkatapos, kapag lumamig na sa hapon, lalabas tayo para magtrabaho. Bukod dito, pagkatapos ng 5 araw ng trabaho, kailangan ng 2 araw na pahinga. Kapag umuulan o may hangin, hindi pinapayagang magtrabaho. Kung hindi maganda ang pakiramdam, mag-leave. Diretso na may bayad. Walang baon, magpahinga. Ako'y nabuhay ng 60 taon. May upuan dito para magpahinga. Oh, tama nga. Mula ngayon, araw-araw ay busog. Isang tao, 3 blind box na fast food sa isang araw. 3 beses sa isang araw. Ginoo, ang sinasabi ninyo na busog ay totoo. May karne pa. Tiyak na totoo ito. Kaya lang, hindi masyadong masarap. Isang ulam at 3 gulay. Actually, mayroon pa akong ibang mga package. Hindi ko alam kung magugustuhan nyo. Hindi na kailangang palitan, isang karne at 3 gulay. Sa buhay na ito, mamamatay na lang ako sa karne. Huling kondisyon. Kailangan kong maligo kahit isang beses sa loob ng 7 araw. Panatilihin ang personal na kalinisan. Naiintindihan ba? Dalhin mo ang 2 set ng pagkain para sa batang iyon. Ito ay mula sa aming pinuno. Hindi ko kailangan makilala ang inyong pinuno. Bakit hindi ka nasisiyahan sa pagkain? Pwede bang itanong, Ginoo? Ano ang layunin mo sa pag-aalaga ng mga sundalo dito sa disyerto? Anong klaseng bagay ang pag-aalaga ng mga sundalo? Mukhang hindi masyadong matalino ang batang ito. Kapatid, nag-isip ka ng labis. Wala akong inaalaga ang mga patay na sundalo. At wala rin akong hilig na kontrolin ang buhay ng iba. Ipinagkaloob mo sa akin ang ganitong mga masasarap na pagkain. Ano ang layunin mo? Ganitong uri ng pagkain na kamamatay. Hindi ko kayang tanggapin. Anong kalokohan ito? Nakikita kong nagugutom ka na. Kaya't bibigyan kita ng isang piraso. Mayroon akong higit sa 50 katao sa ilalim ko. Pero hindi ko sila pinilit na gumawa ng kahit ano. Tama, ang ating binata ay maawain. Nagpapatupad ng 6 na oras na sistema ng trabaho. 5 ang trabaho, 2 ang pahinga. 3 beses sa isang araw ng karne, sapat na. Gusto mong kumain o hindi? Halika, hindi ka kumakain. Ibabalik ko lang, hindi pa ako busog. Kainin mo, kakain ako. Ako si Liu Qingshan, ang buhay ko. Mula ngayon, nais kong maglingkod sa prinsipe, handa akong sumunod sa utos mo. Sige na, tapos na. Mabilis, kumain ka ng mabuti. Tandaan, ang kalusugan ay iyong pinakamahalagang yaman. Lao Liu, 3 taon ka nang nagtatrabaho dito bilang maliit na opisyal. Kilala mo ba ang paligid? Sobrang pamilyar ako sa lugar. May mga kawayan ba sa paligid? Sa likod ng bundok, ang buong lugar ay puno ng mga matitibay na kawayan. May lawa ba dito? 2 milya sa timog ay may isang napakalaking lawa ng buhay na tubig. Sa paligid ng lawa, ay may ilang malinaw na ilog na umaagos. Ay naku, talagang hindi ito mahirap makuha. Ginoo, hindi maganda ang sitwasyon. Kulang na higit sa kalahati ang mga taong maghahatid ng pagkain ngayong gabi.
Anong nangyari? Nagkasakit, lahat sila ay bumagsak. Malubhang sipon at lagnat. Kung ito ay sa makabagong panahon, kailangan lang uminom ng 2 tableta at matulog. Ngunit dito, parang nakamamatay ito. Ginoo, alam ninyo ang sining ng kihuang. Wala akong ibang kaalaman. Ngunit may kaunti akong kaalaman dito. Kapatid na Liu, alam mo ba kung saan may ligaw na luya sa bundok na ito? Ang ligaw na luya ay ang Huangjing. Meron, pero kailangan mong maghanap sa malalim na bundok. Kapag huminto na ang ulan, ikaw at si Fanzi ay agad na maghanap sa paligid. Huwag kayong lumayo. Nandyan na ang gamot. Nasaan ang kawali? Kung ang binata ay naghahanap ng panggapas. Ang berdeng bundok ay nakakaalam ng isang bagay. Dati, dito ay isang kampo ng nakaraang dinastya. May isang napakalaking lalagyan ng pagkain sa likod na bundok. Tara, sumunod ka sa akin. Sistema, kunin mo sa akin ang 150 na set ng C. Lahat ay dapat nakidlat-kidlat. Diyos ko, sana ay tulungan ng mga Diyos na maging epektibo ang lunas na ito. Ang pag-inom ng bagay na ito ay makakapagpalayo ng lamig at makakapagpigil ng sakit. Ang ganitong matamis at malasa. At ang init na umaabot sa buong katawan. Ginoo, ito ba ay ang inumin ng mga Diyos? Sanay na akong mamuhay araw-araw sa mundong puno ng mga sinaunang tao. Na laging nagugulat at naguguluhan. Hindi na ako natatakot sa mga pagbabago. Huwag na rin nating sayangin ang natitira. Ibuhos mo lahat dito sa feeding trough. Lagyan ng mountain spring water. Magluto ka ng isang kawali ng mainit na lugaw na may halong iba't ibang sangkap. Ang matandang ito, ang maliit ng mata. Naka-open ba o nakasara ang mga mata niya? Tito, kitang-kita mong pagod na pagod ka sa biyahe. Malamang hindi ka man lang nakapag-almusal. Lahat dito mga bisita. Baka mag-umpisa tayo muna sa konti. Talagang totoo ang mga balita. Anong balita? Ano bang kababalaghan? Mga ilang araw pa lang. Sa mundo ng mga kababalaghan, may kwento na tungkol sa kuya. Pwede po bang malaman ang inyong buong pangalan, Ginoo? Radish na inihurno sa tubig. Ang apelyido pala niya ay Waterboil. Isang pangalan, isang labanos. Magandang apelyido, magandang kapalaran. Sige na, Tito, kumain ka na muna. Sa 3 pangungusap na ito, umabot na sa 6 na beses ang gutom mo. Kung ganoon, susunod na lang ako sa utos. Tumakbo ako ng mabilis dito. Talagang walang laman ang tiyan ko. Kumain ka na ba, Tio? Ngayon, pwede mo bang sabihin sa akin kung bakit ka nandito? Ang pangalan ko ay Liu Kou. Ako ay ama ni Liu Qingshan. Narinig ko sa anak ko na may isang santo dito sa lugar na ito. Dahil dito, pumunta ako dito para magmasid. Ang santo ay sigurado na yung tao noong gabing iyon na nagluto ng ginseng na may thunderbolt. Dahil sa ginawa niya, nagkaroon ng problema. Kuya, kayong mag-ama talaga para kayong kopya. Nang maling akala. Itong bagay na ito ay isang pangkaraniwang inumin mula sa bahay bakasyonan ko lang. Kahit pangkaraniwang inumin, kaya nitong gamutin ang sipon at trangkaso. Ay, hindi na lang ipaliwanag. Para kang nagtuturo sa mga sinaunang tao tungkol sa carbonated drinks. Para kang nagtuturo sa hangin. Subukan mo at malalaman mo. Sa bibig, sa tiyan. Talagang nakakapag-ayos ng enerhiya ng katawan. Isinasagawa ang mga ritual ng hari at ministro. Talagang hindi ito karaniwang bagay. Kailangan. Ngayon, talagang hindi na ito maipaliwanag. Ginoo. Ako po ay dumating ngayon. Sa totoo lang, may hinihiling lang ako. Hindi naman ganun ang kalaki. Sali ay, pwede mo nang dalhin siya. Bago po kayo umalis, Ginoo. May isang bagay akong sasabihin na labag sa lahat ng batas. Malapit nang maging hindi mapayapa ang mundo. Kung sakaling isang araw, ang Ginoo ay magdadamit ng dilaw na balabal. Huwag kalimutang maging mabuti sa mga tao ngayon. Mukhang walang lakas ang matandang ito. Ngunit hindi ko inasahan na siya pala ay may malalim na pangunawa sa mga mahahalagang bagay. Matapos umalis ang mga tulisan, bumalik na sa normal ang takbo ng buhay sa bundok. Ngunit kasabay nito ay isang napakadelikadong problema. Sobrang baho. Kailangan na talagang makakuha ng mga gamit sa bahay. Hindi na talaga kayang ipagpatuloy ang buhay na ito. Bakit kayo naglalakad kung hindi natutulog? Ginoo. Sobrang busog ng lahat. Hindi makatulog. Naglalakad-lakad lang. Ginoo. Parang bumagsak na ang langit. Ang aking ama ay pinatawan ng matinding parusa ng emperador. Ang aking ina ay nakabalita ng masamang balita. Nagalit siya at nagkasakit. Nang gabing iyon, siya ay pumanaw. Ang aking nag-iisang kapatid na babae ay nawalay habang tumatakas. Hindi ko alam kung siya ay buhay o patay. Paano nangyari ito? Anong kasalanan ng iyong ama?
Pinagsabihan ng aking ama ang emperador na huwag masyadong ayusin ang libingan. Masyadong matindi ang kanyang mga salita. Dahil sa galit ng emperador, nag-utos siya na ipatanggal ang aking ama sa kapangyarihan. Talagang napakasama. Yung tao na 1 linggo na ang nakalipas, na nakaharap ko at nag-inuman ng malamig na beer, nawala na lang dahil sa ilang sigawan sa korte. Parang damo ang buhay. Mas mababa pa sa anay. Higit pa rito, ngayong taon matinding tagtuyot. Maraming naapektuhan ng sakuna. Noong nakaraang araw, may ilang insidente ng mga sibilyan na nagwawala sa opisina ng pangunahing proyekto. Nagulo ang buong bansa, Ginoo. Kailangan mong maghanda ng maaga. Mga pag-aaklas ng mga magsasaka sa kasaysayan ng kabuluhan. Sa huling sulat ng aking ama, inutusan akong ipasa ito sa iyo. Sabi niya tiyak na magagamit mo ito. Ano to? May hawak na kuting. Ito ay tigre na simbolo. Ang aking ama noong buhay pa. Sa lihim ay tumulong sa isang makapangyarihan, na namamahala sa 100 taong elite na kabalyero. Ang pagtingin sa sigil ay parang pagtingin sa tao. Ang 300 kabalyero ay may hawak na tigre na sigil. Hindi ba't makakalakad ako ng tuwid? Si Kuya Pito ay pumipili ng pinakamabilis na kapatid. Dalhin ang 6 na kahon ng sete. Agad na pumunta sa punong tanggapan para magtanong ng balita. Tandaan, seguridad ang pangunahing prioridad. Kung may makita kang kakaiba, agad na tumakbo pabalik. 3 tao, lahat sila ay 3. Ang lupa ay puno ng dugo, pinaitim ang kalahating damuhan ng bundok. Walang nakakaalam kung sino ang nakipaglaban sa kanino. Lahat sila ay patay na. Walang kahit anong ingay. Tahimik na nakakatakot. Walang kabayo na magiging mataba kung walang damo sa gabi. Walang tao ang magiging mayaman kung walang swerte. Ang kayamanan ay nasa panganib. Si Liu, ang karaniwang tao, magdala ng 1-0 sa mga pinakamalakas na kapatid at sumama sa akin. Pangkalahatang tanggapan. Ngunit nakinabang sa nakaraang buwan ng masigasig na paghahanap buhay. Naabutan namin ang destinasyon sa isang araw lang. Parang nagtipon-tipon ang mga bundok. Parang galit ang mga alon. Sa loob at labas ng mga bundok at ilog, ang daan sa tungguan. Naghihintay sa kanluran, isang luha ng tiyu. Sakit sa puso, 1,001 pana ang nagulat. Sa bawat hakbang, mga bituin sa langit. Ang mga tao ay naghihirap, ang mga tao ay naghihirap. Ang pagdurusa ng mga tao ay nagdudulot ng kamatayan. Ang paghihirap ng mga tao ay nakapagpapaluha sa prinsipe, nakikiramay sa tao. May malawak na puso sa buong mundo. Talagang hindi ka isang isda sa balon. Pumunta ka sa imbakan ng armas. Prinsipe, 3 tao na ang mga ito. Ang kanilang mga kasuotan ay mga dekalidad na abaka. Gusto mo bang hubarin ito para sa mga kapatid mong panggalingan ng init? 3 bagay ang mahalaga. Ayusin niyo ang inyong mga kamay. Bigyan niyo sila ng kaunting dignidad. Huwag lang kayong manood na parang walang nangyayari. Kailangan niyo ring makahanap ng bakal. Nakita ng binata. Nang ako'y handa ng umuwi. Sa isang liblib na sabsaban, may 4 na gutom na kabayo na parang balat at buto. Sa bakanting lupa sa tabi, nakapark pa ang 4 na intact na kabayo. Para talaga sa akin ang langit. Haha, sa 4 na kabayo at 4 na karwahe na ito. Para sa pagdadala ng mga gamit, parang nagdagdag ng pabor. May tao pa dito sa punong tanggapan. Ano ang pangalan mo? Nasaan ang mga magulang mo? Sige na, siguro natatakot lang siya. Dalhin na lang natin siya. Hintayin natin na bumalik ang kanyang isip. Bago natin siya tulungan na hanapin ang pamilya niya. May lagari pa sa likod ng puwang ng pinto. Ayos lang iyon. Mabilis makakita. Sistema. Kumain na. Bakit hindi ka nagugutom? Kumain ka na. Tingnan mo, lahat tayo ay kumakain nito. Walang anuman, hindi ito nakakalason. Bakit bigla kang umiyak? Kung sana makakain man lang ng isang kagat ang aking mga magulang. Hindi ka na mamamatay sa gutom. Kaya't mas kailangan mong kumain ng mabuti. Kumain ng marami. Isama mo ang bahagi ng iyong mga magulang at mabuhay ng maayos. Ang mga tao ay nagdurusa. Ang mga tao ay namamatay sa pagdurusa. Ganito ang mundo ng mga itlog. Kunin mo ito at kainin. Kumain ka na, Ginoo. Yung nasa tabi, tawagin mo siyang Leibey. Buksan mo lang ang takip ng bote, matamis na ang laman. Siguradong magugustuhan ito ng mga babae. Babae, ikaw na lang ang kumain. Walang interes ang aking Ginoo sa mga pagkain ito. Mas gusto niya ang kumagat sa mga tinapay na gawa sa butil. Kasama ng ganitong Leibey. Hindi ko naman maipapaliwanag sa kanya na ako ay galing sa ibang panahon. Sawa na ako sa mga manok, pato, isda, at karne. Ngayon, uso na ang pagkain ng mga butil para sa kalusugan. Mga kapatid, magulo na sa labas. Nakita niyo na rin. Balak kong dalhin ang lahat ng pamilya ng tao. Dito sa malalim na bundok.
Bumuo ng sarili nating paraiso. Magdala ng pamilya pabalik sa county ng Junyang. Kailangan ng 2 buwan pabalik-balik. Kahit na sapat ang pagkain mula sa sistema. Pero sa temperatura ng kwarto, masisira ito sa loob ng ilang araw. Isang malaking problema ang mga pagkain sa daan. Kung gusto mong yumaman, unahin ang kalsada. Mag-anak ng kaunti, magtanim ng marami. Unang-una, itong nakakatakot na kanal. Magpapahinto muna tayo. Mula bukas, lahat ay magtutok sa paggawa at konstruksyon. Pangalawa, gamitin ang mga kasalukuyang supply. Pag-ibayuhin ang paggawa ng dilatang pagkain. Kapag handa na ang dilatang pagkain, agad magpadala ng tao pabalik sa Junyang para kunin ang mga kamag-anak. Sige, tapos na. Ngayon, pagod na ang lahat. Magpahinga na kayo. Paano nga ba gawing compressed biscuit ang harina? Ay naku, nasaan si Fanzi? Kanina, nakita niya akong pumasok kasama ka. Umiti siya at pumunta sa butas para magbantay. Walang ibang maibigay na pasasalamat sa iyong kabutihan. Kung hindi mo ako sisisihin sa aking pagiging magaspang, handa akong maging iyong katulong sa pagtulog. Katulong sa pagtulog. Haha, pupunta na ako. Ano ba ito? Tigil, 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 kapatid. Tingnan mo ang mukha ko na ito. May nakasulat bang 3 salita dito? Ilang taon ka na ngayong taon? Anong tawag sa 15 taon? Johnny, makinig ka ng mabuti. Johnny. Sakto lang ang panahon para lumaki. Ang tungkulin mo ngayon ay kumain ng mabuti. Mag-ehersisyo, maging masaya, at sulitin ang bawat araw. Tungkol sa mga usaping gaya ng mga katulong sa kama, ganun. Simula ngayon, bawal nang pag-usapan ito sa kampo. Ganito na lang. Mula ngayon, makakasama mo ako at si Fanzi sa tent. Ang trabaho mo ay tulungan akong maglinis. Ayusin ang mga gamit. Para na rin akong nag-hire sa'yo. Kasama na ang pagkain at tulugan, hahaha. Noon akala ko, ang mga Diyos ay hindi kumakain ng mga bagay mula sa mundo. Mukhang ang mga Diyos ay may mga bawal din sa babae. Hindi ba't magandang balita ito? Kahit papaano, nagpapakita ito na ang mga Diyos ay katulad natin, mga lalaki. Ang mga Diyos ay mananatili dito sa atin. May isang malalayong pinsan ako. 9 na taon na siya. Kapag bumalik ako, dadalhin ko ang pinsan ko para ibigay sa Diyos. Nako, hindi ka ba nahiya? 19 na, matanda na yan. May isang pinsan akong babae. Noong taon na yon, kakalabas lang ng 18. Mukha siyang palaka. Anong magandang pinsan ang meron kayo? At sa hindi kalayuan sa malalim na bundok, nasa atin ang natatanging plano para sa infrastruktura. Unti-unting lumalawak. Salamat sa regalo mula sa headquarters ng engineering. Sa mga supply na yon, bumaba agad ang kalidad ng aming buhay. Sa mga susunod na araw, ang buong kampo ay naging isang makapangyarihang tagapagpatayo. May sapat na carbohydrates. Kasama ang mga bagong nakuhang bakal. Ang lahat ay puno ng lakas ng baka na walang hanggan. Nagawa na ang daan. Pero kung may mga rebelde na dumaan dito, hindi ba't magiging parang isda sa banga tayo? Huwag mag-alala, Ginoo. May ginawa akong 3 daanan dito sa pasukan ng bundok. 2 ay peke, 1 ay totoo. Ang 2 peke ay magdadala sa kanila sa isang patay na dulo. Itong tauhan ay nag-set up ng mga patibong at hadlang. Sobrang malupit mo talaga. Pero gusto ko yan. Hindi ko akalain. Si Boski ay ganito kalupit. Dati pala ay isang top-notch na karpintero. Ang bawat kawayan sa kamay niya ay parang nagiging obra maestra. Magkaisa tayong lahat. Parang diretsyo na tayong nakapasok sa maliit na kasaganaan. Sa mga sandaling abala siya sa paghahanap ng pagkakataon. Pinipilit ko pa siyang gumawa sa akin ng isang napakalaking basket para sa pangingisda. Ang panghuli niyang layunin ay ang natural na lawa na yon. Handa na akong mag-ani. Marunong ba kayong lumangoy? Bumalik ang binata, hindi marunong sa sayaw ng tubig. Nandito na tayo. Kung hindi tayo maliligo, talagang hindi natin mapapahalagahan ang kagandahan ng kalikasan na ito. Masaya ang binata. Ay naku. Kailangan kong ayusin kayong mga hindi pa nakakita ng mundo. Isda. Wow, ang bigat, tulungan mo ako, Fan-Fan. Yung maliliit na nahuli, ibabalik sa lawa para palayain. Yung malaki naman, gamit ang damo para itali mula sa pisngi. Kuya Fanzi, hindi mo ba sinasabi na si Gongzi ay may pusong mabuti? Na hindi kailanman mahilig kumain ng karne? Marahil naisip na ni Gongzi ang lahat, no? Sa mundong ito, sino ba ang ayaw kumain ng karne kung meron? Ayoko talagang kumain yan. Ayoko ng malaki at walang sapat na pampalasa, nakakasuya. Mabilis na lumipas ang 1 buwan. Ang buhay sa panahon ng pagsabog sa buwang ito. Para bang isang panaginip. Ang bitag sa likod bundok. Ay nahuli ang 3 piraso ng mga baboy ramo na may timbang na 100 kilo. Matapos ang pag-aalis ng balat. Lahat ay ginawa bilang isang hanay ng mga kahanga-hangang jerky. Nakapagpunta ako sa tabi ng lawa ng maraming beses para sa mabigat na langis.
Pinaghiwa-hiwalay ang kanin at karne, pinatuyo. Ginawa itong pangmatagalang militar na pagkain. Ayaw kong kainin. Ayaw ko sa sobrang alat at tamang-tama lang ang taba. Huwag magtipid sa daan. Kapag may barrier, maglabas ng pera. May sapat ka na bang pagkain at bigas? Puno na ba ang botelya ng tubig? Prinsipe, ilagay mo na lang ang puso mo sa dibdib mo. Noong nakaraan, yung kalahating piraso ng iba't ibang butil na tinapay, tumatagal ng 3 araw. Sige na, huwag nang magyabang. Maghanda na, binabati kita sa tagumpay. Grabe. Napatakot sa akin. Akala ko totoo. Putang ina, ramdam na ramdam ang sakit sa likod. Anong nangyari sa'yo, Ginoo? May masakit ba sa'yo? Wala, napanaginipan ko lang ang isang masamang panaginip. Anong ibig sabihin nito? May instant noodles pa dito. May itlog na nilaga at hotdog. At mga compressed biscuits. Shit. Kung sasabihin na ang naunang release package ay para sa pagpapabuti ng kabuhayan at para sa infrastruktura, ang mga instant noodles at biscuit ay talagang mga estratehikong materyales para sa digmaan. Diyos ko, anong nangyayari sa sistemang ito? Bakit bigla akong binigyan ng access sa mga militar na pagkain? Kailangan ba talaga akong pilitin na magrebelde? Kung kailangan ko pang maging asawa ng emperor. Ginoo, anong nangyayari sa'yo? System, mag-order ng in-meal. Tikman mo nga. Ano itong masarap? Isa rin itong uri ng biskwit. Katulad ng mga kinakain nyo na wild vegetable pancake na karaniwan. Uy, huwag kang kumain ng sobra. Pasensya na. Guilty si Ginoong Chan ni sa sobrang pagkain. Hindi ko yon ibig sabihin. Ang biskwit na ito ay lumalaki kapag nabasa. Kung kakainin mo ng marami, pwede kang mamatay. Kailangan mo lang kumain ng kaunti bawat beses. Narinig mo ba yon? Siguradong pagkain ito mula sa mundo ng mga Diyos, hindi ba? Sobrang astig. Ito ay tinatawag na compressed ginseng fruit. Amuy mo lang at mabubuhay ka ng 360 taon. Kumagat ka at mabubuhay ka ng 47,000 taon. Kung misinterpret na. Basta't suot ko ngayon ang liwanag ng Diyos. Sobra na yan. Hindi ka mabibigatan sa utang. Walang pakialam kung may 1 o 2 natutulog. Ginoo, may masamang balita. May grupo ng mga tulisan na pumasok sa yungib. Paano mangyayari iyon? Hindi ba't naglagay tayo ng mga hadlang at bitag sa labas? Paano sila nakapasok ng ganun kadali sa ating base? Hindi ko rin alam Alam na alam ng mga taong ito ang mga patibong na itinakda natin. Walang kahit isang patibong na na-trigger. Diretso na silang pumasok. Ano na ang sitwasyon ngayon? May mga nasaktan ba ang mga kapatid? Wala naman. Hindi sila kumilos. Sinabi lang ng namumuno na gusto kayong makilala. Makikita na ako, nakatutok na ang kutsilyo sa lig ko. Wala nang takasan. Walang ibang paraan kundi mamatay na lang. Ngayon, mayroon na akong 50 malalakas na lalaki. Ngayon, kami ay dumadaan sa mahalagang lugar. Talagang wala kaming magawa. Manghiram ng kaunting bigas. Kung papayag ang namumuno, mabuti na lang at magkaayos tayo. Kung hindi, hehe. Tingnan mo ang mga taong hawak ang mga sanga. Sasabihin ko na lang. Sa tingin ko kahit hindi ako gumamit ng kutsilyo. Basta't nakatayo lang ako sa harap nila at bumahin. Sigurado akong matutumba na sila. Sa harap, 2-3 tao. Ganito na lang, ang labanan ay masyadong nakakasira ng samahan. Magpadala kayo ng 1 tao. Para makipagbraso sa kasama ko. Kung manalo, sapat ang supply. Kung matalo, agad kayong umalis. Hey, huwag na, matanda na ako. Natatakot akong masaktan ang braso mo kapag nag-push ako. Walang laban. Paano mo alam na hindi tayo makakalaban? Makikipagtagisan ako sa'yo. Tayo ay laban ng mga leader. Tukuyin ang panalo at talo. Kapatid, ano bang mali sa pananaw mo? Tungkol sa iyong kakayahan. Sige, dahil nabanggit mo na. Sasagutin kita. Saan mo nakuha ang tigre mong simbolo? Sabihin mo kung may kahit isang kasinungalingan. Buhay ko ang isusugal ko ngayon. Basta't masira kita at ip ng aso. Galing sa kaibigan ko. Anong kaibigan ang may lakas ng loob na gumamit ng simbolo ng ating general? Hindi ko may paliwanag. Huwag mong sisihin ako sa walang awa. Liu Qingshan, lumabas ka at kilalanin ng tao. Ginoo, tinawag niyo ako. Sino ka? Ako po si Liu Qingshan. Sino ang Liu Liu Kao? Siya po ang aking ama. Mga tao sa bundok ng mga Diyos. Matapos ang lahat, natagpuan ko na kayo. Sandali, kayo ba yung mga kawal na kabayo? Tama. Ako si Majin Wu. Isang letradong kawal sa 2 batalyon ng mga kawal ni Cao. Matapos ang insidente kay Lao Cao, ang hayop na emperador ay nagbigay ng utos. Inutusan tayong walang supply na mga sundalo.
Nasuguri ng malupit na mga rebelde sa Yunzhou. Namatay ang ating general sa laban. Bago siya pumanaw, iniwan niya ang tigre na ito sa isang tao. At inutusan akong dalhin ang natitirang mga kapatid patungong timog, upang maghanap ng isang Diyos. Sabi ng general, basta makatagpo ng Diyos. May pag-asa pa ang mga kapatid. Dahil ikaw ay tauhan ni Liu Kou. Bakit hindi mo nakilala si Liu Qingshan kanina? Ang mga ninuno ay nagpakita. Noong mga panahong iyon, ako ay nasa labas ng kampo. At malayo kong nakita ang anak ng pamilya ko. Noong panahong iyon, siya ay payat at mahina. Ngunit ngayon, may mga taba na siya sa kanyang mukha. Ang taong ito na puno ng pulang liwanag ay talagang hindi ko makilala. Tama ang pagkakakilala sa pagkatao. Sinabi ni Liu Qingshan ang tungkol sa huling mensahe ni Liu Kexin. Ibinahagi niya ito. Ako si Ma Jinwu, handang sumunod sa iyo kahit sa panganib. Walang problema. Gusto ko sanang mabuhay ng tahimik. Ngunit ang mga taong ito ay pilit akong pinipilit na maghari. Ay, kalimutan na lang. Kung nandito na, dapat ay mag-adjust. Si Fanzi ay nagbigay ng pagkain sa mga kapatid. Tingnan mo, ang lahat ay halos nagugutom na. Bawat isa ay may 2 set ng meal. Sa loob ng ilang minuto, natapos na ang pamamahagi. Sa lugar, halos 100 gutom na sundalo ang tila gustong ngumunguya ng balat ng puno. Hawak ang ganitong napakaluhong pagkain. Parang hindi ito pagkain na makakapagligtas ng buhay. Walang sinuman ang naglakas loob na kumain nito. Kami, mga talunan. Walang nagawa. Hindi karapat-dapat sa ganitong mamahaling pagkain. Nananawagan kami, na sana'y bigyan kami ng ilang mga halamang gamot. At kami magiging masaya na. Lieutenant Ma, kumain ka ng mabuti. Dito sa ating kampo. Maging ang mga kabayong nagdadala ng kargamento ay mas masarap ang kinakain kaysa sa mga gulay. Kumain ka na, kailangan ko ang tulong niyo sa hinaharap. Maraming pagkakataon para sa trabaho. Walang dapat ikahiya. Mabuti ang kanina ito ay kakainin ko. Simula ngayon, ang buhay ng mahigit 100 nating kapatid ay nasa inyong mga kamay. Makinig kayo. Magsaya at kumain ng mabuti. Ang tahimik at masayang pamumuhay ang pinakamahalaga. At hindi ako isang Diyos. Isa lang akong ordinaryong mamamayan. Mula ngayon, huwag mo akong tawaging Diyos-Diyosan. Huwag ka ring magpatira pa kapag nakita mo ako. Naintindihan mo. Sumunod ka sa utos. Diyos ko, ito talaga ay puro rice mula sa bigas. Walang kahit isang balat ng palay. Inay, anak mo ay nakakain na ng karne. Ako'y nabuhay ng 30 taon. Ito ang unang pagkakataon na nalaman kong ganito kalambot ang karne. Hindi pa ako nakakita ng kanin na lugaw ng maraming beses. Ngayon, nakakakain ako ng kanin ng maluwag. Kaya kong makakuha ng ganito, na maihahambing sa mga regalong royal na pagkain. At ibinibigay ito ng walang pag-aalinlangan sa daan-daang tao. Ang taong ito ay mukhang bata pa. Ngunit may hawak na napakalaking yaman ng mga Diyos. Ano ba talaga ang pinagkakabalahan nilang plano? Mukhang totoong magbabago na ang lahat sa mundo. Kahit ang hangin na dala ng gutom ay naramdaman na nila noon. Paano hindi pa rin sila nakakatuklas ng mekanismo? Tahimik na pumasok sa pangunahing kampo sa ilalim ng lupa. Yung peke at tunay na 300 sa pasukan at ang mga nakatagong bitad. Ito ay likha ni Kulao, isang estratehiya para labanan ang kaaway. Ang mga opisyal na may ranggong higit sa squadron training officers ay kailangang maghanda. Naging mausisa lang ako. Kaya pumasok ako sa likod. Bakit ang ingay sa labas? Bumalik na ang Ginoo. Ang 4 na kapatid na ipinadala niyo sa Juyuan para kunin ang pamilya. Ay naibalik na ang lahat. Hindi binigo ng Ginoo ang tungkulin. Nadala na namin ang mga tao. Ang hirap ng pinagdadaanan niyo, mga kaibigan. Walang naging problema sa daan, di ba? Nasa harap ang prinsipe, Sarne. Nuro, nagkaroon ng maliit na alitan sa mga tulisan. Pero hindi kami natalo dahil may mga bakal na espada kami. Nakaligtas silang nakarating dito. Makita lang ang sinasabing banal na lugar. Para na ring nakapikit na sila. Maghanap tayo ng lugar para ilibing ng maayos. Ang hirap ng daan na ito. Fanzi. Agad na ayusin ang lahat. Talagang bigas ito. Talagang isang buong kahon ng purong kanin na bigas. May karne rin naman. Ay naku, Ginoo, bumangon na kayo. Sa edad ninyo, hindi ko kayang tiisin ang inyong pagyukod. Ang pangalan ng nabubulok na kahoy ay Sonyi. Dati siyang anak ng pinuno sa Pingtang. Ililigtas ang maraming tao mula sa panganib. Ibinigay ang ganitong pagkain mula sa mga Diyos. Ganito ang kanyang kabutihan. Kahit ang mga sinaunang santo ay hindi makakabuti sa inyo ng kalahati. Lolo Son, pakinggan mo muna ang payo ko. Malaking bagay ito. Kain muna bago mag-usap. Tama ang sinabi ng Ginoo. Unang kumain,
Totoo nga. Noong nakaraan, si Lau din talaga ay isang taong magaling sa politika. Kayong apat, pumunta dito sandali. Paano mo na ipapasok ang ganito karaming tao? Naalala ko, sa listahan natin, hindi ganito karami ang mga kamag-anak. Lahat ng ito ay ideya ko lang, Ginoo. Nabalitaan ang balita noong oras na yon. Sumunod sa atin ang ilang mga refugee sa paligid. Hindi ko talaga matiis. Kaya dinala ko na lang silang lahat. Ang dami nilang nakadagdag, may mga gustong pumatay o magpataw ng parusa. Ikaw lang ang hinahabol ko. Walang kinalaman ang tatlong iyon. Lene. Bilang tao, saan bang makatarungan ang hindi tumulong sa nangangailangan? Magpahinga na kayo kung magaling kayo. Siguraduhin roast ang mga dampi ng kahalumigmigan. Huwag magdulot ng salot. Dumagsa ang daan-daang tao. Salamat sa mahigit sa 100 kabalyero ni Majinmu na tumulong magpanatili ng kaayusan. Hindi pa naihahanda ni Lolo Son. Agad kong ipapalayas ang maluwang na kubo na gawa sa kawayan. Huwag mag-alala, Ginoo. Sapat na ang sirasirang kahoy at berde na bundok. Kilala mo ba sila? Si Ginoo at si Lolo Son ay nagsilbi sa parehong panahon ng kanilang ama sa gobyerno. Dahil sa matapang na ugali ni Lolo Son, hindi niya matiis ang malawakang konstruksyon ng emperador. Kaya't nalaman ito ng isang mataas na opisyal sa palasyo. At sinisi si Lolo Son na nagtatag ng grupo at nagplano ng rebelyon. Ang emperador ay walang pakialam. Kaya't pinalitan siya sa posisyon at inimbestigahan. Pinabalik siya sa kanyang pinagmulan. Putang ina, alam ko na. Totoo ngang isang mataas na opisyal sa palasyo. Maari ko bang malaman ang iyong buong pangalan, Ginoo? Lalaking nilaga na Repolyo. Pwedeng tawagin na lang akong Repolyo. Ginoo, titingnan ko lang. Dumami ang mga tao. Hindi mo alam ang nasa loob ng puso nila. Dapat bang mag-imbestiga tayo? Para maiwasan ang mga taong masama na may pagkakataon. Sa tungkulin ng pagsusuri ng rehistro ng bahay. Ipagkakatiwala ko na kay Sun Lao at Xiao Liu ang masusing pag-asikaso nito. May isang mahirap na problema si Sun Lao na nais kong itanong sayo. Walang anuman, prinsipe, sabihin mo lang. Maraming tao ang dumating ngayon. Naubos na ang mga gamit ko sa loob ng kuweba. Hindi ko alam kung alam ng Ginoo kung saan makakakuha ng supply. Ano ang ibig sabihin ng mga pangangailangan sa buhay? Tulad ng mga kumot, sapatos at damit. Hahaha. Ginoo, o Ginoo. Ano bang mahirap sa isang bulok na kahoy? Ano bang kahirapan dito? May magandang plano ba si Ginoong Son? Tulungan mo akong matutunan. Kunin mo na lang ng direkta. Wum. Sobrang nakakaasar naman. Siguradong madilim ang loob ng matandang ito. Sa labas ay mahinahon at magalang. Pero sa loob ay puno ng mga mamamatay tao. Kailangan ng lohika. Huwag mag-alala, Ginoo. Sa unahan, ang bundok ng mga inahing baboy ay pinamumunuan ng isang grupo ng mga tulisan. Ngayon, lalo pa silang naging mas masahol sa panggugulo sa mga tao. Ang mga bayan at nayon ay labis na nagagalit sa kanila. Ang mga tulisan na ito ay mga takas na kriminal. Baka hindi tayo magtagumpay laban sa kanila. Ginoo, ang natitirang mga pinakamahuhusay na kabalyero ng dakilang kin sa ilalim mo. May malalim na hindi pagkakaunawaan. Pero ayon sa mapagkakatiwalaang balita, sa Mount Puzu ay may higit sa 20 na kabayo pang digma. Pero sa kabila nito, palagi nilang sinasamantala ang yaman ng mga tao. Maraming nakaimbak na panustos para sa taglamig sa bundok. Takot lang sila na baka sa oras na yon, hindi nila kabisado ang lugar. At saka, ang kanilang pinuno ay may kakaibang hilig. Ayaw niya ng mga baryang tanso. Sobrang mahilig sa pangangalap ng ginto. Sa utos ng langit, si Rob ay nagbigay liwanag. Itong mga salarin na ito ay naglakas loob na mang-api ng mga lalaki at babae. Kung ito ay kayang tiisin, ano ang hindi kayang tiisin? Sige, gawin natin ito. Agad akong nagmadali at tinawag si Majinmu. Ipinahayag ko sa kanya ang buong plano laban sa mga tulisan. Hahaha. Nabigla si Majay. Sa iyong ekspresyon na parang handa kang mamatay. Akala ko may malaki kang problema. Yun pala ay magpapalayas lang ng mga tulisan. Ikaw ang nag-alis ng 4 na kabayo pang laban. Dala ko ang 8 pinakamahusay na sundalo ko. Sa loob ng 4 na araw, sisiguraduhin kong mapalayas ang bundok ng baboy. Sa kabila, mga tulisan ang nakaabang, Dinala mo ang 8 tao para sumugod sa bundok. Huwag kang maging mayabang dahil sa ilang araw na masarap na pagkain. Huwag kang magpakasigla at maliitin ang kalaban. Hahaha. Ginoo, ilagay mo ang puso mo sa tiyan mo. Yung mga taong hindi nga makapagsalansan ng maayos. Madali lang silang patayin, parang nag-aalay ng manok o aso. Dinala mo ang 8 tao para sumugod. Kahit na lahat ay nawala na. Maraming kumot at damit sa bundok. At ang aking ginto. Paano ninyo maibabalik ang mga iyon sa 8 tao? Ginoo, hindi ba sinabi ni Ginoong Son na may higit sa 20 kabayo sa bundok? Sige na. Gagawin natin ayon sa sinabi mo. Mabilis, umalis ka at mag-recruit ng mga sundalo. 5 araw mula ngayon, magbabalik ang unit ng mga sundalo mula sa Mother Pig Mountain. Hindi ba't sinasabi na ang malaking leader na yon?
ay labis na mahilig sa pagkolekta ng ginto. Bakit ganito lang ang nakuha? Hindi naman ito maliit, Ginoo. Sa loob ng 100 milya. Sino ang makakapagbigay ng ganitong kayamanan? Mas mayaman pa siya kaysa sa mga may-ari ng lupa sa bayan. Sige na. Ibigay mo na sa mga kapatid mo. Wala namang silbi itong hawak ko. Ginoo, hindi namin kayang tanggapin ang pera na ito. Kunin mo na lang ang kalahati. Ginoo, ako'y mamamatay na. Ginoo, sapat na ito para bumili ng alak at karne para sa mga kaibigan mo. Siguraduhin mong itabi ang natira. Ibili mo na sarili mo ng alak niyan. Pumasok ka, Fanzi. Ibigay mo ang natira kay Liu Qingshan. Sabihin mo sa kanya kung ano ang kulang sa kampo. Magpadala ka ng tao para bumili. Yun nga. Hindi naman mga kapatid, dati hindi sila profesional sa larangang ito. Basta't nakikita nilang magagamit. Kinuha na nila lahat. Maganda ang ginawa. Talagang marunong magtipid. Isang bansa na may lakas. Nangingibabaw sa mundo. Hintayin lang na makalikom ako ng 10,000 kabayo. Hahaha. Sandali, bakit biglang may lumabas na kung ano-anong bansa? Ang atmosfera ng kaguluhan na ito ay talagang nakakalason. Ginoong Sun, may naiisip ako. Sabihin mo, Ginoo, hindi ba't dapat na tayong mag-isip na lumipat ng lugar? Ginoo, kayo. Sa wakas ay magsisimula na kayo. Hindi pwedeng lagi na lang dito nakangamoy ng tae, di ba? Tulungan mo naman ako, magpayo ka. Magpalit tayo ng lugar na mas angkop. Sa Poyang. Dito ay nakapalibot sa bundok at ilog. Magandang posisyon. Sa harap pwedeng magpadala ng sundalo upang mapalapit sa kabisera. Sa likod pwedeng labanan ang malaking hukbo. Palaging naging lugar ng labanan ito. Kung kukunin ng Ginoo ang lugar na ito bilang base, maaaring magtagumpay sa kanyang pamumuno. Hindi, Ginoo. Sino ang gustong makipaglaban? Gusto ko lang ng mas maluwag na lugar. Upang mapabuti ang aking tirahan. Ang pinakamagaling ay ang magplano. Tumawid ng lihim. Ang prinsipe ay nag-aayos ng tirahan upang hindi mapansin. Sa totoo lang, nag-ipon siya ng lakas sa isang mahalagang lugar. Talagang mataas. Wala nang pag-asa ang matandang ito, tuluyang wala nang pag-asa. Prinsipe, tayo na ba? Mag-umpisa na ba tayo? Gabi na, hindi kayo natutulog, anong ginagawa nyo? Bumalik si Prinsipe, busog na busog sa hapunan. Hindi makatulog, naglalakad-lakad. Hinahanap ako ng binata para bilangin ang mga supply. Mukhang talagang magkakaroon ng rebelyon. Kung hindi pa ito mangyayari, mababaliw na ako. Araw-araw na lang kumakain ng kanin at nilagang karne. Ang puso ko'y labis na naguguluhan. Kahit ang Diyos ng kamatayan ay hindi magbibigay ng ganitong trato. Sino ba ang hindi naguguluhan? Ngunit sa araw na ito, nakita ko ang anyo ng Ginoo. Parang may mga pag-aalinlangan pa. Naghihintay siya sa Ginoo. Naghihintay ng isang dahilan. Isang dahilan para sa isang tao tulad ng Ginoo na ito na parang isang Diyos. Ay dapat isaalang-alang ang kalooban ng langit. Ang kapakanan ng mga tao, ngayon mayroon tayong mga supply at magagaling na sundalo. Puso ng bayan. Ang tinatawag na tamang panahon, tamang lugar at pagkakaisa ay nasa kamay ng binata. Ang kulang sa kanya ngayon ay isang wastong dahilan na may katwiran. Ano bang klaseng dahilan ang kailangan para dito? Kung talagang wala, gagawa tayo ng isa. Ang dahilan ay palaging peke. Paano kung mahuli tayo? Ano ang kaugnayan ng totoo at peke? Sa kaguluhan ng mundo, basta may naniniwala, ang peke ay nagiging totoo rin. Ngayon, ganito tayo. Pagdating ng Ginoo, hindi magbibigay ng buwis. Huwag sabihin na dalawang mata lang ang nakakaalam. Hinahayaan ang huwanghi na magdulot ng pag-aalsa sa buong mundo. Pwede bang huwag maging ganito kabata? Akala nyo ba'y baboy ako na pwedeng iwanan? Nagpapanggap na fox na naging estatwa. Slogan ng mga Huangji na sundalo. Kaya nyo bang gawing maseryoso ang inyong tahi? Lahat tayo'y mga matatanda na. Sino pa ang maniniwala sa ganitong mababang uri ng feudal na pamahiin? Ginoo, may isang payat na matanda sa labas. Aktibong pumunta sa kuweba upang bumisita. Sinasabing kahit ano paman, kailangang makipagkita sa inyo. Tito, tikman ang inumin mula sa aking bayan. May kakaibang lasa. Ginoo, talagang espesyal ang inuming ito. Parang kulog na sumasabog sa bibig. Nagpapagising at nagbibigay lakas. Tito, hindi ka pa kumakain, di ba? Hindi ko maitatanggi. Napakabilis ng pagdating. Talagang 2 araw na akong hindi kumakain. Grabe naman. Isa na namang nagugutom na tao na nakikipagnegosyo. Mukhang totoo ang mga balita. Anong balita? Sinasabi ng mga tao na ikaw ay isang Diyos na bumaba sa lupa. Ngayon, sa aking sariling mga mata, nakita ko ito.
Ang bulong-bulungan na ito ay hindi umabot kahit isang bahagi ng kabataan ng Ginoo. Kumain muna tayo bago mag-usap. Ano ang tawag sa iyo, Ginoo? Bakit ka nagpakita sa akin ngayon? Anong layunin? Ako po si Zhao Kunshan, ang opisyal ng Poyang City. Narinig ko na ikaw ay naghahanap ng bagong tahanan. Ngayon, ang lungsod na ito ay tumatanggap ng lahat ng tao. Kaya't iniimbitahan ko kayong magpunta at tumuloy dito. Nakikita kong lumalapit na ang gabi. Mahira ang daan sa bundok. Magpalipas na lang tayo dito ngayong gabi. Napakagandang pagtanggap nyo, Ginoo. Hindi ko dapat tinanggihan. Ngunit 2 bantay na kasama ko ay naharang sa ibaba ng bundok. Pwede ba nilang sabay-sabay na pumasok? Gumagawa ito ng gulo. Sobrang higpit na ngayon ni Xiao Liu sa seguridad. Fanzi, dalhin mo yung 2 gwardiya sa ibaba. Pagkatapos mong ayusin ang kanilang matutuluyan, ako na bahala. Pagkatapos mong ayusin ang matutuluyan, binigyan ko sila bawat isa ng 2 piraso ng ye. Yung biskwit na ito, kapag nadikit sa tubig, lalaki ng ilang beses. Huwag kumain ng sobra. Tiyak na walang problema kung walang dahilan para pumunta sa tres banal na templo. Kung may problema si Lao Zhao, huwag mag-atubiling magsalita. Ako, si Lobu, walang ibang sasabihin. Sa hinaharap, daan-daang tao ang ililipat sa Poping City. Kailangan namin ang inyong tulong at pangangalaga. Sa totoo lang, malakas ang tagtuyot sa Poping City, kulang sa ani. Mabigat ang buwis. Matagal nang naubusan ng pagkain. Maraming mamamayan ang namatay sa gutom. Nananawagan po ako sa inyo, magandang loob. Tulungan niyo kami ng kaunti. Sandali lang, Zhao Lao. Gamitin na natin ang set meal na ito ngayon. Maghintay ng 3 minuto. Tara, tikman ito. Ito ang pinakakamangha-manghang noodle dish na natikman ko sa aking buhay. Ang sarap nito, napakamasarap. Ang bango ay napakatamis. Ito ay isang buong set ng mga kaluluwa na magkapareha. Bagamat ang nutrisyon nito ay maaaring hindi kasing ganda ng braised pork. Ngunit para sa pagpapakabusog at kaligtasan, tiyak na walang problema. Ginoo, ibig sabihin ba ninyo ay handa kayong bigyan kami ng kaunti nitong noodles? Pupunta ka bang tulungan ang mga tao sa bayan? Kahit na anong kaunti, paano ito makakapagligtas ng isang bayan? Mayroon akong 9 na malalaking karwahe na puno ng mga gamit. Dapat ay sapat na ito para sa inyong agarang pangangailangan. Napakabuti mo, Ginoo. Ay naku, tama na, tama na. Pakiusap, tawagin si Wu Jinwu. Pagkatapos kumain ni Lao Zhao, dalhin niya ang mga tao para kunin ito. Dito, marami at sapat ang supply. Pag-usapan natin ang tungkol sa paglilipat sa Poping City. May isa pang bagay. Huwag na sanang magdala ng kung ano-ano sa kampo. Mga pamahiin tulad ng 10 tao, isang mata, ang fox ay nagsasalita. Bata ba o hindi? Tama ang sinasabi ng binata. Ngunit lahat ito ay kalooban ng langit. Ay! Grabe! Ginoo! Ang burol na ito ay patag na lungsod. Pero ito ang 2 sinaunang kabisera na nagpasimula sa gitnang China. Kaya't hindi nakapagtataka na may ganitong lakas ng loob at tapang. Kung umuulan dito, tiyak na magkasakit ang ilang daang tao. Kahit anong bagyo, hindi mapipigilan ang kanilang pagtitiis. Panginoon, sa pagmamadali, kailangan munang magpasensya ang mga kapatid ko na magpahinga muna sa kubo. Mula bukas, hahanap na kami ng matandang tagagawa sa lungsod para tulungan kaming magtayo ng bahay. Sa wakas ay magtatayo na kami ng bahay. Magmadali tayo at siguraduhing matatapos bago ang panahon ng ulan. Para may mapagtaguan tayo sa hangin at ulan. Panginoon, nandito ka na rin pala. Ginoo, napagod ka sa biyahe. Naayos na ang iyong pribadong tirahan, inihanda na namin. Sumunod ka na sa akin. Lawson King Shan Fan Zichani. Kayo, dalhin niyo ang mga gamit. Sama-sama tayong pumasok sa bayan. Ay naku, parang kasing laki na nito ng Forbidden City. Dito talaga ako gustong tumira. Gusto ko sanang tumira sa malaking bahay. Pero hindi ko naman nais na tumira sa palasyo. Wala bang mas maliit na bakuran? Sobrang laki naman ng lugar na ito. Ang anak ng Ginoo ay unang inabandona ang palasyo. Ito ay mga bagay na hindi mahalaga. Huwag mag-atubiling tumanggi. Kung hindi ka mananatili, masisira mo ang mukha ng mga tao sa lungsod. Hindi naman ganito kalaki ang lugar. Paano ako makakapag-isa dito? Tawagin na lang ang lahat para magsama-sama. Para hindi na sila magyelo sa labas at magtayo ng bahay. Sapat na ang palasyo para sa ilang daang tao. Huwag kang mag-alala, Ginoo. Ang mahihirap ay may naunang pagkain bilang panangga. Sa loob ng 2 buwan, matatapos na ang lahat ng bahay na gawa sa luwad sa labas ng lungsod. Magpahinga ka ng may katiyakan. Hindi magtatagal. May mga tao na mag-aalaga sa iyo sa palasyo na ito. Anong ibig sabihin nito? Sino ang gustong makasama akong tumira? Baka gusto niyong ipasok ako sa 3 silid at 6 na looban. Sige na, gabi na rin. Magtiis na lang muna sa isang gabi. Kung hindi ko kaya, bukas ay lilipat na lang ako sa ibang bahay.
Ang walang tigil na paglalakbay ay halos nagpagod sa aking mga buto. Huwag mong sabihing ang higaan na ito ay talagang komportable. Masarap talaga ang tumira sa lungsod. Ang bulok na lungsod na ito. Dito sa buhay ng mga tao. Dahil nandito na ang ating base. Huwag na tayong kumain ng instant noodles araw-araw. Ihanda niyo ang set meal para sa akin. Agad kong ipapaalam kay Zhao Kunshan. Sa lahat ng dako ng Poping Cheng, mag-set up ng 4 na permanenteng libreng pagkain distribution points. Bawat tao, isang kahon bawat araw ang makukuha. Pinapagawa ko kay Zhao Kunshan na paandarin ang cavalry regiment ni Ma Jinwoo. Para maghatid ng pagkain sa mga nagugutom, may sakit, o mahina na hindi makalakad. Ay naku, sobrang pagod na talaga ako. Hindi na pwedeng ganito ang patuloy na gawin. Mas mainam pa ang turuan silang magtanim kaysa magbigay lang ng isda. Hintayin ang susunod na tagsibol. Kailangan nating ayusin ang grupong ito para makapag-umpisa ng pagsasaka. Ang pagtatanim ng sarili ay ang tunay na daan. Zhao Lao tingnan mo ang ating ilang daang kapatid. Kasama na ako sa kanila ng matagal na. Hindi ba't oras na para ayusin ang mga pangalan ng lahat? Na ito. Pangalan. Ilang daang kapatid ang sumama sa akin ng matagal na. Hindi naman pwedeng manatiling mga nakatakas na walang tahanan. Kailangan ilista sa opisina ng bayan. Para makapagnegosyo at magtanim ng legal at mabuting mamamayan, di ba? Naiintindihan ko na, huwag mag-alala, Ginoo. Sa bagay na ito, tiyak na ibubuhos ko ang lahat ng aking makakaya. Tiyaking maayos ang lahat. Sa wakong ito ay dumating din. Matagal ko nang inaasahan ito. Ngayon, ang prinsipe ay kusang nagtatanong tungkol sa pangalan. Ibig sabihin, tinutukso niya tayo. Matagal nang nakatago si Qianlong. Kailangan nang umakyat sa langit. Di naman ito mahirap, isang talaan lang. Natatakot na kaming maging mga palaboy. Nasaktan ang puso ng binata. Naghahanap ng pagkakakilanlang mamamayan. Bakit siya umabot sa langit? Bodyguard, nakakita ka na ba ng sinumang mabuting mamamayan na nakatira sa palasyo ng nakaraang dinastya? Sinabi ng binata na nais niyang magbigay ng pangalan na tumutukoy sa pangalan ng bansa. Tama ang sinabi ni Ginoong Ma. Ang kasalukuyang emperador ay labis na mapaghimagsik na nagdulot ng pagdagsa ng mga tao at laganap na kasamaan. Ang kapalaran ng mundo ay nauubos na. Ang mataas na posisyon na ito ng 5 ay nararapat sa mga taong may kabutihan. Ngunit sa kasalukuyan, kaunti ang aming mga sundalo at umaasa lamang sa isang lungsod. Sa oras na ito, opisyal na ilalabas ang bagong pangalan ng bansa. Itataas ang bandila ng pagsalungat. Hindi ba ito magdadala ng pagsalakay mula sa hukbo ng korte? Huwag mag-alala, yan. Hindi ako nag-aksaya ng panahon sa mga taon ng aking pagbagsak. Sikreto akong nakipag-ugnayan sa loob ng korte. Ang mga dating tauhan at mga mataas na opisyal sa mga lalawigan ay dapat na magtakda ng pangalan ng bansa at itaas ang bandila. Hindi lalampas ng kalahating buwan. Dapat magtipon ng mga dakilang talento sa Poyang City. Siksikan ng tao. Ngunit tila wala namang hangaring magtagumpay ang Ginoo sa kanyang mga salita at kilos. Mas mukhang masaya na siya sa kanyang maliit na kayamanan. Kung pilitin natin siyang umakyat sa posisyon, baka hindi siya matuwa. Kapag nakapagbukas ka ng pana, wala nang balikan. Ang pangalang nagtataksil ay isang panghabang buhay na kahihiyan. Kami na mga lingkod ang gagawa nito. Tukuyin ang pangalan ng bansa at isulat ang liham. Linisin ang paligid ng emperador. Bakit ako pinapasuot ng costume sa umaga? Sa susunod na linggo, ang buhay ko ay naging ganap na gulo. Lumipas ang 2 araw. Sinabi sa akin ni Chani, nais nilang magdaos ng isang pagtitipon sa abandonadong palasyo sa Poyang upang talakayin ang mga susunod na hakbang para sa kinabukasan nating plano. Mabuhay ang aking hari. Mabuhay, mabuhay ng walang hanggan. Ano ba yang mga kalokohan nyo? Anak ng tokwa, anong ginagawa nyo? Hanggang ngayon, Ginoo, matagal nang nagdurusa ang mundo sa dating emperador. Hindi na magiging bayan ang mga tao. Hindi na magiging bansa ang estado. Kami ay handang sumunod sa inyo upang makamit ang isang dakilang tagumpay. Ibalik ang maliwanag na mundo sa lahat. Hindi po, Ginoo. Huwag magbiro, okay ba? Hindi nakakatuwa ito. Hindi ito isang meeting. Malinaw na isang planong panlilinlang upang pilitin si Yedi. Para kay Yedi, huwag po kayong tumanggi, Ginoo. Noong kayo ay nasa lungga, may isang malaking lobo na nagsasalita ng tao. Bukas ang pinto upang salubungin kayo. Pumarito ang Ginoo, hindi nagbabayad ng buwis. Dahil dito, ipinapakita ng mga celestial na tanda ang babala. Ako na ang nangunguna, buong bayan ay magpapakasawi upang sumunod. Ang pag-aalsa ay magdudulot ng kamatayan sa 9 na pamilya. Ang sistema ko ay magpapadala ng 1 yuan para sa isang masarap na pagkain. Hindi ito gaya ng East Wind Express. Paano kami makikipaglaban sa regular na hukbo ng king? Hindi lang iyon. Sa bungad ng punong kawayan kung saan nakatira ang binata, natuklasan pa ang isang inukit na tao sa likod. Huwag mong sabihin na ang tao ay 2 mata lang.
na nagtutulak sa Yellow River sa buong mundo. Sa kabilang panig ay kahawig ng banal na bato ng binata, na hanggang ngayon ay iniaalay pa rin sa kampo. At pati kami kapag nanghuli ng isda. Minsan ay may isdang hinahagis mula sa bangka, na nakasulat sa itaas ang langit at isang dilaw na langit. Taon sa Giazi. Malaking swerte sa buong mundo. Libu-libong mga kapatid ang nakakita mismo. Paano maaaring may mali? Ang utos ng prinsipe ay mahirap labanan. Naghihintay ang buong mundo at ang mga tao para sa prinsipe. Hindi ito ang bagay na ito. Ay naku, gusto niyo akong itulak sa apoy, Mahirap makatagpo ng matuwid na pinuno sa magulong panahon. Kung talagang ayaw mo, wala na kaming pag-asa. Tanging kamatayan na lang ang natitira. Hindi nakapagtataka na sa sinaunang batas. Bawal ang magdala ng armas sa harap ng hari. Sino ang makakatagal dito, Pero nandito na tayo. Kung magsasalita pa ako ng kahit isang salita, tiyak na magdudugo ang malaking bulwagan na ito. Ay, wala tayong magagawa. Nasa mundo tayo ng mga tao. Walang kalayaan ang katawan. Sige na, sige na. Ilagay na ang mga kutsilyo. Dahil sa lahat ng inyong matinding panghihikayat. Sige, magiging emperador na lang ako kahit na medyo nahihirapan. Ang mga mukha ninyo, mabilis magbago parang nagbabaliktad ng libro. Sadyang ako'y nag-aanyaya ngunit nagtatangi. Isang palabas na ako ang nag-ayos at nagdirehe. Kaya pala, ako ang tunay na hari ng mga aktor sa lahat ng panahon. Taong 886. Si Rob ay nagpasya na maging emperador ayon sa tadhana. Pinalitan ang pangalan ng bansa sa Boluo. Ang dakilang emperador ng mga Diyos ay talagang kahanga-hanga. Ang pangalan ng bansa ay tinawag na Luo. Kung hindi nagkasundo ang mga taong ito sa likod ng mga eksena. Ngayon ay maghuhugas ako ng buhok na nakatayo. Mabuhay ang aming emperador. Ang mundo ay naguguluhan. Nawalan ng tahanan ang lahat. Sa pagtawag ng bagong dinastya, dapat na pag-usapan agad ang mga mabuting patakaran sa pamamahala ng dakilang Luoxian dynasty. Anong pinaggagawa nito? Bigla na lang naging emperador. Hindi nga alam ng mga ministro ang buong pangalan. Sabi sa internet, parang pangkat ng mga amateur ang mundo. Ano bang klaseng pangkat ito? Sobrang butas na parang sirang balde. Sige na, sige na. Basta't nakapag-aral sa modernong universidad. Sino ang makakapantay sa kaalaman at pananaw? Dahil nandito na tayo, tanggapin na lang natin. Isipin na lang na nagtatayo ng sariling kumpanya bilang si Grabe. Ito na ba ang sukdulang kaligayahan na dulot ng kapangyarihan? Tungkol sa pambansang patakaran. Dahil sa kasalukuyang kalagayan natin, iminumungkahi kong magpaka-epal muna tayo. Mabuhay ang haring walang katulad. Kami ay mga ministro na kulang sa kaalaman. Talagang hindi namin alam kung ano ang kahalagahan ng pagiging epal. At kung gaano ito kahusay na sining ng emperador. Walang kinalaman sa inyo ito. Ito ay problema sa aking bokabularyo. Ang tinatawag na malaswang pag-unlad. Isinasalin ito bilang pag-ingat at pag-unlad. Mag-ipon ng bigas at dahan-dahang maghari. Mabuhay ang aming emperador. Ngunit ay naku, grabe naman. Hindi ka ba umalis nang hindi umiinom ng gamot? Bakit ang daming kalokohan? Ayaw ko nang kumain ng malaking karne na pagkain. Tandaan mo to. Ang aking emperador ay palaging tama. Maliman, tama pa rin. Mayroon akong kasama. May kasama ako. Anong nangyari doon? Ano bang gusto mong sabihin kanina? Hindi ko narinig ng maayos. Mabuhay ang aming emperador. Ang nais kong sabihin kanina ay ang aming emperador ay matalino. Ganito nga. Bakit ka naglalakad na parang naliligaw? Nasaktan ng paa ko kanina. Wala. Narinig ko lang ang banal na aral ng aming emperador tungkol sa pag-ingat at pag-aalaga sa sarili. Sobrang nasasabik ang puso ko. Hindi sinasadyang nadapa ako. Sa respeto nila, hindi ito ang kapangyarihan ng aking maliit na grupo, kundi ang sistema ko na parang blind box fast food. Ay, Ginoo. Paano po kayo tatawagin, Ginoo? Ako ang hari, mabuhay. Ang pangalan ko ay Kang Kunmin. Kapag sama-samang nagtipon ng mga tao, mas maliwanag ang apoy. Ngayon ay bagong bukas ang ating Dalawksianchaw. Kung mayroon kayong magagandang suhestyon, huwag mag-atubiling ipahayag ang mga ito. Ang aming emperador ay kayang magbigay ng pagkain mula sa langit para sa mga tao. Ang mga simpleng opinyon ko ay tila parang pagtingin sa langit mula sa ilalim ng balon. Sayang ang pagkakataon ng mga pinabagsak na Diyos na bumaba sa mundo. Dumating para iligtas ang sangkatauhan. Walang sinumang hangal na hari na may mga mata sa paligid, na mas mahalaga kaysa sa isang kahon ng pagkain. Ngunit ang dakilang katarungan sa mundo ay mas mahalaga para sa mga tao. Ako, si Kang Kun, ay nag-aral ng kalahating buhay. Hindi ko maaring isakripisyo ang aking konsensya para sa isang piraso ng karne. Mabuhay ang aming emperador. Ako ay magpaparating ng tapat na payo. Sa loob ng ilang taon ng kalamidad, nabawasan ang sobra-sobrang pagkain. Pati ang pagtatanim para sa susunod na taon ay nauubos na. Nais ng ating hari na magtago at magpahinga muna. Maganda ang kanyang ideya. Ngunit walang pagkain upang magluto.
Kahit na ang nais lang ay maibalik ang pinakapangunahing pagtatanim. Napakahirap talaga. Ganito kalala. Walang ibang paraan kaya. Parang ang hirap abutin ng langit. Mahal na hari, maaaring may mga imbakan ng mga landlord o mga butil pa. Kahit pilit na magtanim, karamihan sa mga tao ay kakain lang ng makakain nila. Ang natitira ay maaari lamang gawing binhi. Kailangan talagang magtiis ng 3 taon bago ito makabawi ng kalahati mula sa mga nakaraang taon. Kung ang mga ani ay hindi kakainin ng lahat, at lahat ay itatanim bilang binhi. Kung talagang ganito ang mangyayari, kailangan lamang ng 1 taon. Ang agrikultura ng aming dakilang Luoxian Dynasty, maaaring direktang ibalik sa kanyang kasikatan. Hindi ba't madali lang ito? Ngunit, mahal na hari, ang 80% ng mga mabubuting lupain at lupa sa ilalim ng langit. Anong ibig mong sabihin? Ang susunod na gagawin natin, hindi naman ito ang sinasabing reforma sa lupa, di ba? Sana hindi, Diyos ko. Napakadugmatik ng ganitong epikong paghahati. Talaga bang mapapasa akin ito sa emperador ng aking simpleng grupo? Matandang kang, ikaw ang namamahala sa produksyon. Bakit ka nag-aalala tungkol sa mga bukirin at butil? Ako po ang namamahala sa agrikultura. Alam kong walang pagkain, walang kapayapaan. Siyempre, ako'y nag-isip ng mabuti. Marunong ka bang magtanim? Pagsasabi sa inyong kamahalan. Ako po ay dalubhasa sa pagsasaka at pag-aalaga ng hayop. Sa mga baka at tupa. Lahat ay alam ko ng mabuti. Itong matandang Soro sa likod ng mga eksena. Ilang mga Diyos ang naipon niya para sa akin. Huwag tayong umatras sa depensa ng hangganan, inyong kamahalan. Ang pagsasanay ng hukbo ay hindi maaaring ipagpaliban. Tanghali na talaga. Lahat ng bagay sa mundo. Ang pagkain ang pinakamahalaga. Tahimik. Ano ba to? Parang naging espiritu ba ang bulate sa tiyan ko? Ang talas ng mata sa trabaho ay sobrang nakakatakot. Yun lang, tapusin na natin ang meeting ngayong umaga. Lahat ay pagod na pagkatapos ng isang umaga ng pagtayo. Kumain muna at kung gusto ninyong umihi, magmadali na. Mag-umpisa tayo ng pagkain sa loob ng 20 minuto. Ano ang ibig sabihin ng 20 minuto? Bakit kailangan pang umihi? Hindi mo ba narinig ang utos? Kung gusto mong umihi, magmadali ka na. Mag-umpisa tayo ng pagkain sa loob ng 20 minuto. Ang ibig sabihin ng paglabas ng aming emperador ay hayaan ang lahat na lumabas. Paano kita tatawagin? Ikaw. Mabuhay ang aming emperador. Ang pangalan ko ay Fuxi. Fuxi, ikaw ay isang eunuko. Mabuhay ang aming emperador, hindi pa ako handa. Basta't kailangan ng aming emperador. Mabilis na makakagawa ang maliit na tao. Kaya't siya mismo ang kumilos upang itigil ang bagay na yon. Huwag kang magkamali, binabalaan kita. Kung maglakas loob kang maghubad sa loob ng bahay, tiyak na hindi kita tatanggapin. Buti na lang, buti na lang. Halos nagkasala. Matalino ka, ha? Huwag ka nang maglakbay ng walang dahilan. Isipin mo na lang na ikaw ang kasama ko bilang tagapangasiwa ng imperyo. Nagpapasalamat ang iyong lingkod sa biyaya ng langit. Mabuhay ang aming emperador. Oh, tama. Hindi naman pwedeng hayaan ang mga opisyal ng korte na parang mga tulisan. Nakatayo sa lupa. Hawak ang kanilang mga kahon ng pagkain. Mahal na emperador, nais mo bang magbigay ng mga mesa at upuan? Karamihan sa mga mesa at upuan sa palasyo ay nakaimbak sa silid ng mga pansamantalang silid. Kung magpapadala tayo ng tao ngayon para ilipat ito, kakailanganin ng hindi bababa sa 3 insenso. Baka lumamig na ang pagkain. Kung ganoon, magtiis na lang tayo. Umupo na lang tayo sa sahig. Kumain na tayo dito. Fixie. Patawag mo yung gwardiya sa labas. Kailangan din niyang makakain. Simulan na ang pagkain. Salamat sa aming hari sa pagkain. Kailangan kong mag-isip ng paraan para mawala itong masamang ugali na madaling lumuhod. Ibinigay ko na sa inyo. Kumusta, Laokang, kasal ka na ba? Ang aming emperador ay kasal na. Bakit? Ibig sabihin, nag-asawa ka na ba? Bilang isang tagapaglingkod ng aming emperador, ako ay kasal na. At may isang anak. 9 na taong gulang na siya. 8 taong gulang na ay tamang edad para sa mga aso na ayaw sa pusa. Huwag magpakatanga, subukan mo muna kung anong lasa. Ano ito, mahal na hari? Napakatamis at napakamasarap. Simula nang ako'y isilang. Hindi pa ako nakakain ng ganitong pambihirang pagkain. Ang espesyal na produkto ng aming bayan ay tinatawag na compressed biscuit. Ngunit tandaan mo ito. Huwag talagang kumain ng marami nito. Kung hindi, mamamatay ka sa sobrang busog. Kung hindi ka pa kumain, 1 piraso lang ang pwede. Kung kumain ka na, kalahating piraso lang ang pwedeng kainin para masiyahan. Naiintindihan mo ba, magpasalamat ka sa langit. Salamat sa aming emperador sa pagkain. Sige na, sige na. Kumain ka na.
Balik tayo at pag-usapan ang mga bagay tungkol sa agrikultura kapag may oras. May mungkahi ang inyong lingkod tungkol sa paglinis ng mga ilog. Hindi ko alam kung dapat bang sabihin. May ideya ang inyong lingkod tungkol sa pagsugod sa pader ng lungsod. Hindi ko alam kung dapat bang sabihin. May plano ang inyong lingkod para sa pagpapakalma ng mga lumikas. Hindi ko alam kung dapat bang sabihin. Malinaw na nakita ng mga taong ito na nagbigay ng mungkahi si Kang Kunmin. Kaya't binigyan sila ng maraming mga Diyos na compressed biscuit. Ngayon, lahat sila ay pilit na nag-aabot ng iye. Ang kahinaan ng tao sa lugar ng trabaho ay tila naunawaan na nila. Tahimik. Nakita ko ang inyong katapatan, mga Ginoo. Bibigyan ko ng tig-5 pakete ng compressed biscuit ang bawat isa. Ngayon sa oras ng pag-uwi, nakipila ako para kunin. Maaari bang itanong, bakit umuwi ang aming emperador? Dahil tapos na ang korte. Zhao Kunshan, Jilin, K. Bao mula sa Zuni. Kayo ay itinalaga bilang mga ministro ng gabinete. Kami ay sumusunod sa utos. Maging isang komportableng tagapamahala. Ito ang aking pinakamataas na layunin sa paglalakbay sa panahon. Lao Zhao, mayroon bang napakalaking imbakan sa lungsod ng Poyang? Sa loob ng Poyang City, may 5 opisyal na malalaking imbakan. Maliban sa bahay na tinitirhan mo. Sa Silangan, Timog, Kanluran at Hilaga, bawat isa ay may isang imbakan. Bawat imbakan ay nahahati sa pananim, armas at pagkain. Kabilang dito, ang pananim ang may pinakamalaking sukat. Pero, puno ng kawalan ang bodega. Mahal na hari, maliwanag ang inyong pananaw. Hindi lang yan. Kahit ang mga tao sa Liao ay nag-aklas. Ang mga mabigat na buwis ng korte ay matagal nang naubos ang laman ng bodega sa lungsod. Dagdag pa rito dahil sa hindi pagkakaayos. Ito ay naging delikadong gusali na. Hindi ito malaking problema. Agad na magpadala ng mga manggagawa para mag-imbestiga. Kung kaya ay ayusin. Direktang itakwil ang mga delikadong gusali. Bigyan ka namin ng 3 araw. Sa umaga ng 4th araw, pagtipunin ang lahat ng karwahe sa kabayanan sa loob ng palasyo para mag-angkat ng mga paninda. Bakit kailangan mag-angkat? Huwag mo nang alalahanin yan. Basta dumating ka na may dalang walang laman na sasakyan. Dalhin mo ang isang grupo ng mga kapatid at sumunod kay Ginoong Zhao. Isama mo rin si Majin Wu. Kailangan mong bantayan ng mabuti ang seguridad at logistics nitong mga nakaraang araw. Sige, dalhin mo ako para tingnan ang lugar sa loob ng palasyo. Nandoon ang aming emperador sa pinakalalim ng palasyo. Sobrang disyerto roon. Masyado nang natakpan ng mga ligaw na damo ang daan. Ano nang ikinababahala? Tara, tingnan mo, may ilang toneladang negosyo akong kailangang asikasuhin. Ang industriya ng konstruksyon dito. Umabot na sa ganitong antas. Lahat ay mga matitibay na kahoy. Estruktura ng tenon at mortise. Walang ginamit na kahit isang pako. Kaya palang umangat mula sa lupa. 10 metro ang taas. Mukhang ang gen ng mga sinaunang tagabuo ng bahay ay hindi nagpapatalo. Naghahanap ng kapahamakan, nasa sinaunang panahon ito. Walang kahit anong antibiotic. Kung makagat ako ng asong gubat, magkakaroon ako ng rabies. Siyempre, ako, ang dakilang emperador, ay tiyak na mamamatay. Sa kabutihang palad, nakaligtas tayo ngayong araw. Putang ina, marunong kang mag-martial arts. Sa harap ng ating hari, ang mga tao ay nagsasanay mula pagkabata. Marunong ng kaunti, pangkaraniwan lang. Sa tingin mo, mataas na ba ang iyong martial arts? Hindi naman masyadong mataas. Mga 3 palapag ang taas, siguro. Para kang 3 palapag na gusali. Ikaw ba ay galing sa pelikula ni Zuxinchi? Tahimik na tahimik si Sun Laozi. Inaasignan niya ako ng pinakamagaling na tao sa loob. Bilang personal na bodyguard. Si Fuxi ay mag-aanyaya ng isang maaasahang hukbo dito. Linisin ang imbakan. Mahigpit na bantayan sa loob ng 12 oras. Walang sinuman ang dapat lumapit. Sumusunod po ako sa utos. Ako po ang hari. Talaga bang kayo ay isang Diyos na bumaba mula sa langit? Diyos na Diyos. Nakakainis ka na. Wala na akong oras para ipaliwanag ang quantum mechanics at system space. Ay, sa wakas hindi ko na kailangang magpadala ng pagkain araw-araw. Stable na ang aking dakilang dato na Diyos na panahon. May ganitong matibay na tao na parang sandata bilang personal na bodyguard. Talagang puno ng seguridad. Hindi naglalakad-lakad sa labas ng sariling teritoryo. Talagang hindi ko maipagmalaki ang aking mataas na titulo bilang dakilang emperador. Aking hari, labas ay puno ng kabuluhan. Kung may mangyaring masama sa iyong mahalagang katawan, paano na lang ang aming mukha sa harap ng aming mga ninuno? Sinasabi na, kayo na mga sinaunang tao ang tunay kong mga ninuno. Kung pag-usapan ng lahi, na naglakbay sa panahon, ako ay talagang napakababa sa inyong harapan, okay ba? 1 beses, 10 beses, You. Kumain na ba si ikaw na puno? Hindi pa kumakain si Ginoong Hui. Haha, swerte naman, hindi ba? Sige, kumain muna tayo. Pagkatapos kumain, saka tayo mag-usap. Noong nakaraan, ikaw ang nag-alaga sa akin. Walang maibabalik si maliit na tao. Itong kainan, ako ang taya para sa'yo. Sige, ikaw na lang. Mas mabuti ng sumunod.
Kaya ngayon kakain tayo ng masarap na hapunan dito sa'yo. Asawa, bilisan mo na magpasimula ng apoy at magpakulo ng tubig. Ilabas mo ang pinakamagandang pinggan sa bahay. Magkakaroon ng malaking hapunan ang anak ni Ginoo dito sa bahay natin. Matagal na kayong naghihintay, Ginoo. Paalisin mo ang asawa mo at mga anak mo para kumain kasama natin. Hindi na kailangan. Sila, mga babae, ay sa kusina na lang maghanda, isang kagat lang ay ayos na. Mahal na Ginoo, tikman mo habang mainit pa. Grabe, 16 na ah. Ito ay instant noodles. Sobrang lasa, hindi bland. Sa texture, walang kahit anong hindi pagkakatugma. Maging sobrang nakakabighani ang pagkakaiba-iba ng lasa. Ang simpleng noodles na ito ay umabot sa ganitong antas. Mahal na Ginoo, hindi ba ito bagay sa iyong panlasa? Hindi. Sobrang sarap. Hindi pa ako nakatikim ng ganitong kasarap na pagkain. Kung masaya ang prinsipe, masaya na ako. Kain ka pa ng ilang mangkok ha. Akala mo ba masyadong marumi ang pinggan namin? Ganyan talaga ang tiyan ko. Kakain lang ako ng kaunti, busog na agad ako. Wala akong swerte sa pagkain. Kung ang binata ay walang swerte, baka lahat sa mundong ito ay malas. Hahaha. Hindi ko pa rin maintindihan, Kilauda. Yung pampalasa ng noodles ay napakaliit na pakete. Naglagay ka ng napakalaking palanggana ng tubig at gulay. Paano ang sarap pa rin ng lasa? Hindi mo alam, Ginoo. Sa aming sityo Poyang, may mga minahan ng asin sa ilalim ng lupa. Doon, kumuha ako ng isang malaking bungkos ng berde na asin mula sa mainit na sabaw. Paano pa kaya magiging masarap ang lutuing ito? Asin mula sa Poyang. Sa sinaunang panahon, ang asin ay katumbas ng salapi ng imperyo. Ito ang pangunahing yaman na ginagamit para sa pagpapalakas ng hukbo at pagpapalawak ng kapangyarihan. Akala ko dati na dala ko lang ay isang lunchbox system. Hindi ko inasahan. Sa ilalim ng Poyang City ay nakabaon pala ang isang ginto. Haha, ganun pala yun. Ngayon, hindi lang may pagkain ang dakilang dato ng Luoxian Dynasty. Magkakaroon pa tayo ng malaking yaman. Pang-anim na lolo, puntahan mo na ang asawa at anak mo, tawagin mo sila para makipagkita. Pakinggan ang sinasabi ng may-ari. Gusto ng binata ang mga lutong gulay na pancake. Ito ay niluto ng isang simpleng babae. Kung hindi ka nagrereklamo, kumain ka habang naglalakbay. Hindi maganda na umalis na walang pasalubong, kinuha mo ang kanilang espesyal na produkto. Pare, hindi naman pwedeng walang bayad sa malaking handog na ito. Ipinasa ng sistema ang hindi natapos na set meal kanina. Ibigay mo na lahat sa akin. Huwag mong hayaang tumagal ng matagal ang baon na ito. Kung hindi mo mauubos, hatiin mo sa kapitbahay. Tungkol naman sa compressed biscuit. Huwag mong kakainin ng sobra-sobra. Mapuputol ang tiyan mo sa sobrang laki. Huwag mong gagawin, Ginoo. Napakamahal nito. Ang mga ordinaryong tao, kahit na magtrabaho ng 10 beses na parang baka, hindi sila mangahas na tumanggap. Nandito tayo dati, pareho tayong nagbubuhat ng mga ladrilyo sa isang construction site. Mga kakilala lang. Bakit pa tayo mag-aksaya ng salita? May isang napakahalagang bagay ang binata. Pakiusap, hintayin mo ako sandali. Anong bagay ang gusto mong sabihin? Umupo ka lang dito. Huwag kang umalis, ha? Aalis ako, babalik din. Oldest 7, ano ng plano mo? Magdedebut ba kayo sa girl group? Haha, Ginoo. Sila 4 ay mga anak ng malalayong kamag-anak ko. Tingnan mo ang hitsura nila. Siguradong first class ang kalidad nila. Kapan lang sila naging 18. Hanggang ngayon, hindi pa nila napapangasawa. Maaari mong ipasama silang lahat bilang mga maliliit na asawa. Sa susunod na taon, tiyak na makakatulong sila sa iyo na magparami. Malapit na akong mapahamak. Kung nalaman ko lang na ganito ang plano niya, matagal na sana akong nakatakas. Ngayon ay ayos na. Hindi ka na makakatakas. Hindi pwede si old man kina ganito. Para kang pinilit na ikasal. Huwag basta-basta magdesisyon para sa buhay ng babae. Anong seryosong babae? Gusto bang magpakasal ng walang alam? Sa isang lalaking hindi pa niya nakikita. Siguradong pinilit lang sila. Narinig mo ba, sinabi ng binata? Kayo na ang humawak sa pagkakataon. Handa akong gawin ito. Handa rin akong maglingkod sa binata, hahaha. Ayos lang, ikaw ang naghukay ng butas at ngayon nabaon ka na. Anong klaseng sitwasyon ito? Wala na, tapos na. Siguradong nag-iisip si Fuxi kung paano dalhin ang tao sa palasyo. Pati ang mga bihasang tao sa loob ng palasyo ay ganito ka-interesado sa mga chismis. Maghanap ng mas mababang opsyon. Kahit anong mangyari ngayon, hindi talaga maaring dalhin ang 4 na estudyanteng ito pabalik. Ay, tama nga. Ano ang mga pangalan nyo? Bumalik, Ginoo. Ako si Xiaohong. Ako si Xiaoye. Pulang bulaklak, berdeng dahon. Hindi ito ang pangalan. Bakit parang? Napakasosya ng ate sa gitna ng lungsod at baryo. 4 na dalaga. Huwag muna tayong pag-usapan ng presyo. Kung ang palasyo natin ngayon ay talagang malaki. Pero kailangan niyong mag-isip ng mabuti. Pagpasok sa pintuan ng palasyo, tila lalim ng dagat. Ang palasyo ay labis na desolado. Malayo sa mga magulang. Malayo sa mga kamag-anak. Tuwing puno ng buwan na kapistahan, kayo'y tanging nakasandal sa rehas. Nalulumbay at malungkot.
Isang banga ng alak sa gitna ng mga bulaklak. Nag-isa akong uminom walang kasama. Hindi ako naniniwala na matatakot pa ang mga tagapagbantay na ito kahit ang mga batang babae. Kayo ay kailangang mag-ingat talaga. Ang galing mo magsulat, Ginoo. Napakalalim ng iyong mga pananaw. Ang ganda ng iyong mga tula. Sobrang galing mo talaga. Tapos na. Lahat ay tapos na. Ngayon talagang hindi na makakatakas. Sino ba ang makakatulong sa akin? Haha, ano nga ba? Hindi pa natatapos ang palasyo. Bukas, magpapadala ako ng tao para kunin ka. Kung hindi kami matutulungan. Bumalik din ay papaluin ng mga magulang gamit ang stick. Mas mabuti pang ibenta sa madilim na daan at mapahiya. Mas pipiliin kong magpakamatay sa harap mo ngayon. Upang mapanatili ang aking dangal. Sige na, tatanggapin ko na. Sa bawat pagkakamali may natutunan. Sa susunod, hindi na dapat ma-expose ang pagkatao. Nakahanda na ang karwahe ng aming emperador. Anong klaseng karwahe ito? Walang kahit anong bubong. Kailangan bang umuwi sa ganitong bagay? Pabalik na kami, aming emperador. Ito na ang pinakamaluwang na karwahe na mahanap sa paligid. Anong kasalanan ang ginawa ko? Nais ko sanang magtago at makipag-usap sa mga tao. Napalpak ang lahat dahil sa bulong ito. Mabilis, bumalik na sa palasyo para umiwas sa gulo. Hindi ba sinabing ang aming emperador ay isang Diyos na bumaba mula sa langit? Bakit ganito? Kahit mga Diyos ay may pagnanasa. At saka, nagdala pa ng 4 na kasama. Bumalik na ang aming emperador sa palasyo. Ngayon ay nagkukubli siya habang nag-inspeksyon. Mukhang napaka-smooth ng lahat. Sadyang ginawa ng matandang ito. Maaari bang mas fake pa ang pagtawa? Pati mga karaniwang tao, pinapasok sa paligid ng emperador. Ako'y isang pangunahing ministro ng kabinet. Hindi ako pwedeng mahuli. Kailangan kong makuha ang pabor. May anak ang aking emperador na ilang taon na. 18 taong gulang. Maraming nabasang tula at aklat. Mukha na parang Diyosa. Sa susunod na araw, ipapadala ang malambot na karwahe para dalhin siya sa palasyo upang maglingkod sa emperador. Kakaiba naman, pinilit akong tanggapin ang 4 na estudyante. Ngayon, gusto na namang ipasok ng matanda ang isa sa akin. Parang nagbubukas ako ng ahensya ng kasal dito sa dato ng langit. Umayos ka at lumayo ka sa akin. Amang hari, bakit kailangan umakyat? Ibig mo bang sabihin? Bukod sa kailangan dalhin ang apo ng matandang ministro bukas, kailangan pa siyang umakyat mula sa labas ng palasyo. Papunta sa silid ng amang hari. Sawa na ako sa mga salita. Ipaliwanag mo ng maayos ang pinagmulan ng mga dalagang ito. Olgi, ibigay mo na lang ang puso mong gustong ipadala sa apo, na may ambisyon sa politika na pumasok sa palasyo. At itigil mo na yan. Sige ba? Johnny, pumasok ka. Ihanda mo ang mga silid para sa mga batang ito, hayaan silang manatili dito. Ngayon, parang pinipilit ang palasyo at may mga tao pang pinapasok. Halos nasusunog na ang sea. Panahon na para talakayin ng mabuti ang masamang pag-unlad. Ang pangunahing patakaran ng pag-ipon ng yaman. Zhao Lao, ikaw ang hari ng Poyang. Ilan ang mga mayayamang may lupa sa lungsod na ito? May-ari ng lupa. Bakit? Sila yung mga mayayaman na may pagkain at malalawak na lupain. Mahal na Ginoo, ang 5 mayayaman sa Poyang. Ang pamilyang Liu ang pinakamakapangyarihan. May mga lupain silang libo-libo. At sila rin ang may kontrol sa mga asin at tubig sa loob ng 100 milya at ang pinakamalaking bangko. Sobrang mayabang. Sandali lang. Ang mga asin at bakal ay palaging nasa ilalim ng pamahalaan, hindi ba? Paano mangahas ang isang mayamang tao na pamahalaan ang asin sa isang lugar ng walang pahintulot? Hindi alam ng inyong majestad. Ang pamilya Liu sa Poyang ay mas parang gobyerno kaysa sa gobyerno. Ang unang pinuno ng pamilya ay may ginawa para sa isang prinsipe na hindi dapat ipagsabi. Nakuha ang unang yaman. Nang sumunod, ang prinsipe ay umakyat sa trono. At sa isang nakababaliw na paraan, nagbigay ng gintong sulat at bakal na sertipiko. Pinahintulutan ang pamilya Liu na mag-alaga ng mga pribadong sundalo at magbenta ng asin. Kaya pala mayroong immortal na medalya. Hindi maliit ang kanilang koneksyon. Hindi lang iyon. Sa paligid ng lungsod ng Poyang, may 9 na lalawigan at 27 na barangay. Ang itim at puting negosyo ng pamilya Liu ay parang sapot ng gagamba. Matagal nang kumalat. Ang mga bodega ng mga kargamento ay nasa buong bansa. Marami ang mga kakilala sa mundong ito na hindi mabilang. Ano ang reputasyon ng pamilyang Liu sa mga tao? Nang-aapi ng mga lalaki, nangingibabaw sa mga babae, at nag-aangkin ng lupa, mga bagay na labag sa langit at lupa. Ang mga kasalanan ng pamilyang Liu ay hindi mabilang. Kumusta naman ang mga supply ng pagkain ng pamilyang Liu? Maraming imbakan ng bigas. Ang mga lumang butil ay nakatambak. Mas pipiliin ang bagong ani na mabulok kaysa magbigay ng murang tulong sa mga biktima ng sakuna. Lupa ba? Sire,
Ang abandonadong palasyo na ito ay dati ng inangkin ng pamilya Liu at ginawang karera ng kabayo. Ngayon, nagkaproblema na tayo. Ang pamilya Liu ay isang monopolyo na may sariling hukbo. Kung isang hibla lang ang mahila, buong katawan ay maaapektuhan. Kapag nagsimula na talaga, kaya ko bang dalhin ang maliit na grupong ito? Ngunit may mga napakahirap na bagay na kailangang gawin ng hari. Gusto ko lang humiram ng lupa sa pamilya Liu. Humiram ng kaunting pagkain bilang panimulang pondo. Humiram sa pamilya Liu. Ikaw ba ay nag-aalala tungkol dyan? Ayaw ng pamilya Liu na mangutang. Napakalakas ng impluensya nila. Kung pera, may pera sila. Kung tao, may tao sila. At may mga bihasang tao pa na nagbabantay. Hindi madaling ayusin ito. Hahahaha. Anong pinagtatawanan nyo? Masyadong nag-aalala ang inyong majestad. Sa pananaw ng matandang lingkod, napakadali ng bagay na ito. Napakadali, ang lahat ng biyaya ay mula sa inyong kabutihan. Kailangan lang bigyan ng pera at pagkain ang pamilya Liu. Magbigay ng kaunting gantimpala at ayos na yon. Ano ang ibibigay na gantimpala? Halos wala na akong natirang pera. Hindi naman pwedeng bigyan sila ng instant noodles, di ba? Bigyan mo na lang sila ng buhay ang buong pamilya. May mga ani na sa lupa. Matalino ang aming emperador. Basta't hindi magulo ang may-ari ng lupa. Sa loob ng isang taon, tiyak na. Maibabalik ang ani ng Poyang City sa normal na antas. Nakita na ba nilaw kang ang patatas at mais? Napakatibay sa tagtuyot. Kahit saan, basta itanim, mabilis na lalago. Mataas pa ang ani nito. Mukhang kailangan pang pasiklabin ang revolusyong agrikultura. Kailangan pang mag-isip ng paraan para makuha ang mga makabagong pananim na mataas ang ani. Kahit na hawak ko na ngayon ang pinakamalakas na sistema ng delivery. Pero sa huli, ako'y isang karaniwang tao na nagtatrabaho sa makabagong lipunan. Kaya't kinakailangan ang pagbabalik sa lokal na pagsasaka. Na pala, dahil hindi sapat ang pagkain ng lahat. Bakit hindi nag-aalaga ng baboy ang mga karaniwang tao? Pagdating ng kanyang kamahalan, wala nang makain. Kaya't ang mga tao'y kumakain ng ugat ng damo. Saan ka makakahanap ng tira-tirang pagkain para sa mga baboy? At saka, hindi naman naiemas ang mga lalaking baboy. Mabaho at hindi masarap. Kapag nakastraight, madaling mamatay. Hindi kayang bayaran ng mga tao. Mas mabuting mag-alaga ng manok. Mahirap makuha ang mga biik, mataas ang presyo. Hindi kayang bilhin ng mga karaniwang tao. Mahirap ang landas ng infrastruktura ng dakilang Luoxian Dynasty. Mahal na Ginoo, yung babae na nakakulong sa bilangguan. Anong plano mong gawin sa kanya? Aling babae? Yung pinakamagaling na eksperto na inarkila ni Liu pamilya, yung walang kapantay. Siya lang naman ay isang manggagawa na tinutulungan lang ng pera. Bayaran siya ng maliit na sahod. Hindi ba pwedeng bigyan siya ng 2 kahon ng instant noodles at hayaan siyang umalis? Hindi pwedeng, Harry. Baka mas mabuti kung makikita mo siya. Ang taong ito ay labis na kahanga-hanga. Ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay hindi mas mababa sa mga mas mababang tao. Noong panahong iyon, ang dahilan kung bakit siya natalo sa akin ay malinaw na sinadya. Sinadyang matalo. Sasabihin ko tuwing naririnig ko ang salitang babae. Sumasakit ang ulo ko. Ayos lang, mas mabuti nang makapag-aral ng isang bihasang mandirigma. Sige, dalhin siya sa silid-aralan. Makikita ko siya roon. Dakilang emperador ng mga diyosa. Inuusig po ako ng mga tao. Ano ba to? Magsisimula na naman ang nakagawian na trahedya ng sinaunang panahon. Ako si Xu Hongmei, nag-aral ng espada mula pagkabata kasama ang aking ama. Noong taong iyon, ang ama ay nagpatupad ng batas ng makatarungan. Ngunit siya ay inakusahan at pinatay sa bilangguan. Ang ina ay namatay sa galit sa pagbangga sa haligi. Isang babae ang gumamit ng kanyang lakas upang makalabas at makaligtas. At nakatakas siya mula sa panganib. Mula noon, ang babae ay parang isang asong ligaw. Habang dumadaan sa poyang, narinig niya na may isang Diyos na bumaba upang iligtas ang mga tao mula sa apoy at tubig. Naging tagapangalaga sa tahanan ng pamilya Liu.
Naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang sumuporta sa isang tunay na pinuno. Para sa paghihiganti ng aking mga magulang. Kamakailan, nalaman ng isang mamamayan na kayo ay may pagpili sa lungsod. Nais ng mamamayan na sumali. At nag-isip na ito na ang tamang pagkakataon. Ngunit hindi inaasahang nakatagpo siya ng isang bihasang tao sa inyong tabi. Hindi siya nag-atubiling magsalita. Isang suntok sa ulo ang tumama sa akin. Parang hinatak na baboy ang dinala pabalik. Talagang ang dalagang ito ay lumalapit sa inyo. Hindi siya isang patay na sundalo ng pamilya Liu. Wala rin siyang ibang intensyon. Hehe, bigla na lang akong nagkaroon ng isang top-notch na babaeng bodyguard. Sino ba ang ayaw sa ganitong magandang pagkakataon na parang bumagsak mula sa langit? Agad, tulungan niyo ang dalagang ito na bumangon. Sabay buksan ang mga tanikala. Huwag na mag-abala ang Ginoo tagapangasiwa. Ako na ang bahala. Ang galing ng pag-ikli ng buto. Mukhang tunay na bihasa, isang walang kapantay na dalubhasa. Halika, kumain muna tayo ng kaunti para mapawi ang gutom. Ito ay isang espesyal na inumin. Napaka-espesyal ng lasa. At saka itong biskwit na nakasiksik. Karaniwang kinakain bilang merienda. Pero huwag kumain ng marami sa isang upuan. Mabilis itong magdudulot ng bloating. Ang emperador na ito ay talagang kakaiba. Walang kahit anong presensya ng isang emperador. Ang pagkakaloob ng pagkain mula sa kanyang kamahalan ay isang napakalaking biyaya. Hindi ka pa ba nagpapasalamat? Anong ginagawa mong hangal? Pasasalamat sa biyaya ng hari. Anong ginagawa mong hangal? Kumain ka na, ang lasa ng adobong baboy na ito ay napakaganda. Lungsod ng Lei. Kumain lang ng kumain, mapurol ang lalamunan. Subukan mo ang barya ni Lei na yon. Sobrang espesyal. Walang anuman, walang anuman. Huwag maging pabaya. Ganito talaga ang tubig. Dapat matatag ang ilalim. Dapat mabilis ang paglabas ng espada. Ayos lang, iba ang nagiging emperador. Sa harem, 3,000 magaganda ang nag-agawan. Ako, ayos lang. Diretso silang nakabuo ng isang sinaunang bersyon ng mga espesyal na unit ng kababaihan. Sugo ng hari, nagkakagulo ang buong kaharian. May napakahalagang balita sa militar na dapat ipaalam. Ang mga rebelde ng pulang alak ay nag-alsa ng mga tao. At sinira ang 4 na lungsod. May dala silang 100,000 na sundalo. Sa kanlurang bahagi, ang banal na ina ng pulang lotus, si Li Honglian, ay nag-udyok sa mga tao. Ang mga tagasunod ay parang mga balang na dumaan. Walang natirang damo. Sobrang dami ng maliliit na puwersa. Ang dating emperador ay labis na mapaghimagsik. Ang estado ay nanganganib na bumagsak. Nasa poyang tayo, nagtatago at nag-ipon ng lakas. Ngunit sa loob ng kalahating buwan, nakahuli na tayo ng ilang espiya mula sa ibang bansa. Kung puro depensa lamang, hayaan ang mga rebelde na lumakas. Takot akong magdulot ito ng pagkawasak ng bansa at pamilya. Ang sitwasyon ay umabot na sa ganitong kalala. Mayroon bang solusyon si Ginoong Son para dito? Atakehin ang Qing City. Shane. Si Xu Hongmi ay hindi ba tumakas mula sa Qing City? Yun ang lugar kung saan pinatay ang kanyang buong pamilya, ang pugad ng mga kaaway. Itong si Qing City ay nakabara sa lalamunan natin. Kailangan nating itong mabawi. Naintindihan ko na. Pero kung si Sun Lao ay gustong makipaglaban, dapat may konkretong plano, di ba? Siyempre meron. Unang-una ay ang pagpili ng mga komandante at pagre-recruit ng sundalo. Paggawa ng mga armas. Magsanay ng anyo. Wala akong alam sa mga bagay na ito. Mahal na hari. Sa totoo lang, kahit na ang mga sinabi ng matandang lingkod kanina ay komplikado. Pero ang mga ito ay medyo simple para kay General Ma Jinwu. Kung ang isang matandang tuso tulad ni Sun Yi ay nahihirapan dito, hindi ba't may mataas na antas sa kabila? Huwag mo nang gawing misteryo, Sun Lao. Ano ba talaga ang pinakamahirap? Kanin at pagkain. Matagal mo nang inihahanda ang kanin at pagkain para sa akin. Parang malapit nang masira ang bansa at mawala ang lahi. Pero ang sinasabi mo sa akin, ang pinakamahirap ay ang kanin at pagkain. Hay, Lolo Son. Akala ko may iba pang problema. Kanin at pagkain lang pala ang problema. Huwag magpapabaya, kanyang mahal. Sa paglakad at pakikidigma. Ang dami ng pagkain at supply na kailangang gamitin ay napakalaki. Kasing laki ng isang higanteng kumakain ng ginto. Itago mo ang iyong saloobin sa loob ng puso. Huwag mong sabihin na kaya mong talunin ang isang maliit na lungsod na 4 na djinn. Kahit pamarating mo ang dulo ng mundo. Pinapangako ko na bawat pagkain sa harap ay may malaking karne. Kahit gaano pa man.
Ilang sundalo ang kaya mong makuha? May sistema akong blind box. Hindi ba't kayang-kaya kayong pasukin ito? Sugo, bukod sa pagpaplano ng pag-atake sa 4 na Jin, may isa pang napakahalagang bagay na kailangan ng inyong pahintulot. Anong bagay yon? Mahal na hari, ang aming mungkahi. Dapat na ikaw mismo ang magtungo sa laban sa 4 Jin. Naiintindihan ko na. Naiintindihan ko ng buong buo. Naghihintay lang ang mga matandang balimbing na ito sa akin dito. Ako mismo ang magtungo sa laban, mahal na hari. Kung ang hari mismo ang mangunguna at magbabalik na tagumpay, ito ay isang dakilang gawa na parang pamalo ng Diyos ng dagat. Naiintindihan ko na ang 4 na matandang fox na ito. Kailangan talagang sila mismo ang magtulak sa akin sa trono ng makapangyarihang emperador. CJ. Ayos na ito. Ako'y personal na lalaban. Hahaha. Mayroon akong asukal, asin at karne. Ngayon mayroon na ring teknolohiya para sa sariling init. Ang mga apo ng si Jing ay hindi kayang patayin kayo. Kahit na anong gawin ko, hindi ko kayo mapapagod. Mahal na hari, ang iyong utos. Lahat ng sundalo, tumayo ng tuwid. Mga kasama, salamat sa inyong pagsisikap. Sa aming dakilang hukbo, ang kahusayan ang pangunahing layunin. Lahat ng formalidad na yan, kalimutan na natin. Pag nakita mo na ako, hindi na kailangang yumuko. Subukan nating baguhin ang paraan ng paghawak, ayos ba? Sige na, mas mahalaga ang aksyon kaysa salita. Subukan mo itong pagkain, sabi nila hindi ka na magugutom. Masarap para kang busog. Old Zhang, naiintindihan ko yung tungkol sa pagkain. Pero ano ang ibig sabihin nitong paghima sa kamay? Ele, dahan-dahan ka lang. Hindi mo ba narinig? Dinala ng kanyang kamahalan ang 5 magagandang dalaga nang pumasok siya sa bayan. Alam ko, buong bayan ay nakakaalam, talagang napakaswerte ng kanyang kamahalan. Ayon sa aking nalalaman, hanggang ngayon, ang mga batang iyon ay nananatiling malinis. Walang anumang nangyari sa kanila. Sinasabi mo ba na ang ating kanyang kamahalan? Siyang talagang mabuti ay yon. Pag-ibig ng longyang. Balat ng putol na manggas. Malaki ang posibilidad. Grabe, kaya kapag nakita ko siya mamaya. Dapat bang itaas ng kaunti ang dibdib, Your Majesty? Kain tayo ng sabay-sabay. Biyaya mula sa inyong kamahalan. Sama-samang pagkain ng buong hukbo. Biyaya ng kanyang kamahalan, sama-samang pagkain. Diyos ko, hindi pa ako nakakain ng ganitong kasarap sa aking buhay. Napakaganda, napakaganda. Anong klaseng asal ito? Nandyan pa ang kanyang kamahalan na nanonood. Nagbubulungan. Magkakalat-kalat ang pila. Nasaan si Dalu Junwei? Kain. Sobrang nakakatawa nitong eksena. Pakiramdam ko para akong binabago ng sobra ang kasaysayan ng tao. Mga kaibigan, simula ngayon. Basta nandito ako. Kakain kayo ng masagana araw-araw. Kainin ng maayos araw-araw. Kung hindi mo alagaan ang katawan mo, wala kang laban. Mabuhay ang hari. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Inaamin ko na sa sandaling ito, sobra na ang excitement ko. Lubos akong nasasabi. Para sa tribo. Tribong lugar. Para sa tribo. Anong uri ng Diyos ang tribo? Mali, tiyak na nagkamali ka ng narinig. Sinabi ng aming emperador na para sa Daluo. Ano naman ang ibig sabihin ng huling bahagi? Anong mga lutong labanos? Bola-bola lang yan. Malalim ang aking lakas. Narinig ng malinaw. Tiyak na ang tawag ng aming emperador ay sa unggoy ng fat-eared eagle. Naku, kanina ay parang umakyat ang dugo sa ulo. Sobrang excited. Hindi ko napigilan na sumigaw ng isang bagay mula sa panahong ito. Isang simbolo ng kultura na talagang wala. Paano ko ito maipapaliwanag? Basta't hindi ako nahihiya. Nakakahiya para sa iba. Walang paliwanag. CJ. Naglilingkod na lingkod, humahalik sa iyong kadakilaan. Hindi ko alam kung ano ang ipinagkaloob ng iyong kadakilaan sa mga mandirigma ilang araw na ang nakalipas. Ano ba talaga ito? O, sinasabi mo bang itayo ito? Isang uri ng merienda mula sa aking bayan. Gusto mo bang kumain ito, Ginoong Zhao? Mahal na hari, mukhang marami ka nito sa kamay mo. Bakit bigla kang nagtanong tungkol sa bagay na ito, Ginoong Zhao? Mahal na hari,
Ang bagay na ito ay ginawa mula sa napakapurong pulot. Sa isang diwa, ito ay katumbas ng pera. Ano ang pinagdadaanan ng digmaan sa pera? Ito ay tungkol sa mga sundalo at supply. Sa huli, hindi ba't lahat ay tungkol sa pera? Kung sakaling mayroon akong napakalupit na kapangyarihan sa paglikha ng pera, anong uri ng digmaan ang hindi ko kayang labanan? Pasensya na mga kaibigan. Kakatapos ko lang sa internasyonal na ekonomiya at kalakalan. Tingnan niyo kung paano ko gagamitin ang modernong kaalaman sa pananalapi. Pinaglalaruan ko kayong lahat sa aking palad. Zhao Lao ay nag-utos. Sa loob at paligid ng Poyang City, bawat isa ay bibigyan ng 3 piraso ng matibay na baton ng libre. Sabihin sa mga tao na ito ay lihim na pulot ng mga Diyos. Masarap at matagal ang bisa. Susunod ako sa utos. Binigyan ng biyaya ng emperador ang bawat isa ng 3 piraso ng pinong pulot ng mga Diyos. Napakabango. Matagal na hindi nasisira. Maghintay sa pila. Huwag magmadali. Nanay. Pwede bang palitan ito ng isang inahing manok? Buwisit, ito ay inahing manok na nangingitlog. Dapat ay 30 piraso ng candy. 30 piraso ang gaga mo. Ito ay pinamamahalaan ng hari bilang pinong pulot. Kalahati lang nito ay sapat na buong araw na gutom. Sandali, parang hindi ko magugustuhan ang paraan na ito. Gamit ang pinakamatinding modernong internet na pag-isip. Matigas na. Nagawa nitong parang mga ancient na third-party payment platform. At ang Jalija ay ang digital na balanse sa aking platform. Tagapangasiwa at ang huling karapatang magpaliwanag. Ako lang ang nag-iisa sa buong mundo. Ay naku, talaga namang karapat-dapat akong mamatay. Naging parang pinakainis kong kapitalista. Pero kapag nabuksan na ang kahon ni Pandora, nabuo na ang konsensus tungkol dito. At kumalat na. Wala nang paraan para huminto pa. Bilang gobernador ng Bangko Sentral ng Daluo, kailangan kong gawin ang isang bagay, tumpak na ilabas ang silikan sa merkado. Upang mapanatili ang halaga ng pera. Hindi dapat magkaroon ng masamang implasyon. Kailangan ipatupad ang planong ito kahit na mahirap. Paalalahanan si Majin Wu na ipatawag ang kanyang pangkat ng mga kabalyero. Tinawag ka ni Lao Ma ngayon. Ito ay pangunahing tungkol sa pinakamahalagang lihim ng pag-atake sa Xiang. Mayroon bang napakadelikadong misyon, sir? Ipinag-uutos mo, handa akong mamatay para dito. Agad kang bumalik sa kampo. Sikaping makakuha ng isang pangkat ng mga tao. Dapat ang mga ito ay matalino at mabilis kumilos. Aking tinanggap ang utos. Tungkol sa mga pangyayari ngayon, lumalabas sa bibig ko, papasok sa tenga mo. Sino ang mga ngahas na ikalat kahit isang salita? Ipapailalim sa parusang militar. Majin Wu, samahan mo ako sa silid-aklatan. Ang iba, umuwi na at maghanda. Lolo Ma, alam mo ba ang lugar na ito? Mag-ingat ka, ito ay ang Dakyao County. Ito ang pinakamalapit na bayan sa Dichen sa loob ng 400 li. Dito ay nag-ugnay ang tubig at lupa. May malaking daungan sa ilog. At dito naman, sa Xiahyang, Jinyi. Lahat ng malakas sa malaking bayan ay pumunta doon para maghanap buhay. Iniwan ng mga matatanda, mahihina, may sakit, at may kapansanan. Halos isang abandonadong nayon. Pagkalipas ng 3 araw, 5 sasakyan ng mga supply, isang sirang kariton. Gamitin ang gabi para makapasok sa Xiao Township. Itago ang mga kabayo sa digmaan. Palitan ng sasakyan at hati-hatiin papuntang Ai County. Pagdating, hatiin ito sa maliliit na bahagi. Magdala ng sapat na kalakal at magpalitan sa pamilihan ng mabangis. Isang uri lamang ang papasukin. Hanggat maaari, makipagpalitan sa iba't ibang mga mamamayan. Walang tawaran, kung gusto, ibigay na. Isang sirang pala. Diretsong ibato sa kanya. Nakikipag-ugnayan sa mga alagad ng batas. Huwag gumalaw. Ibigay ang mga gamit kay sila. Agad na umalis, tayo ay nandito lang para maghatid ng mga bagay. Kapag natapos na, umalis na tayo. Mga kalakal na nakuha. Tuwing pumapasok sa karwahe, palaging nagpapalit ng kabayo. Huwag ipakita ang mga katangian. Tuwing umaalis, nag-iwan ng 2 pinakamatalinong. Pangalagaan ang likuran at magmasid. Huwag hayaang malaman ng iba ang tunay na sitwasyon. Lanan. Kung mahuli ng malaking hukbo, agad na iwanan ang kargamento at ang karwahe. Tumakas ng buong bilis pabalik sa Xiahe Township. Sumakay ng mabilis na kabayo pabalik sa Poyang. Palitan ang napakahalagang siyantang para sa mga sirang gamit ng kaaway. Kailangan pang itapon ang mga nakuha na sirang gamit. Anong klaseng laban ito, sa totoo lang? Sa pagitan ng Xiahe Township at Dakshan County. Maraming makakapal na gubat. Dalhin mo ang mga tao at ayusin ang mga daanan sa paligid ng maaga. Para sa anumang hindi inaasahang pangyayari. Ako po ay tumatanggap ng utos. Ihanda na. Ihanda na. Huwag na kayong pilitin pa. Huwag na kayong pilitin pa. Buksan inyo, libre nilang tikman. Paghihintay. Ano to? Pahingi rin ako ng isang kagat.
Mga bagay ng dayuhan, iwanan. Maaari nang umalis. Mali ang pinuntahan nyo. Kapag naglakas loob kayong sumunod ulit, hindi na ito ang talim ng kutsilyo sa lig nyo. Ibalik ang karwahe at lahat ng kargamento. Lahat ay pumasok sa gubat. Hindi ko talaga kilala ang mga sundalo. Sila ang mga bagong dumating para magnegosyo nitong mga nakaraang araw. Mga bagong mukha, maraming tao sa daan ng Daxian. Araw-araw pumapasok at umaalis. Paano ko naman maaalala? Ihanda ang mga kagamitan. Anong kaso ang iniulat? Walang kaso na natapos dito. Sire, ang 20 kapatid ay bumalik na lahat. Walang nawala. Ang lokal na pamahalaan ng Daxian ay nag-imbestiga at kinumpiska ang mga sasakyan. Ang natitirang halaga ay inangkin ng mga lokal na sundalo at opisyal. Paano naman sa Sijing? Sir, may mga negosyante na ang nag-ayos sa mga usapin sa Tuan City at Hehe. Dinala ng mga opisyal ang halaga ng lakas sa Shanghai City, Jiuhe. Hindi na mapigilan ang balita sa Shanghai. Wala nang dahilan para bumalik sa Jiuhe. Sa nakaraang panahon, ikaw at 20 kapatid ay nagtagumpay. Bibigyan ng 1-0 bahagi ng malaking karne ang bawat isa. Dagdag pa ang itlog na nilaga at hamon. Ngayon ay malaya ng kumain. Utos ng hukbo. Katatapos lang unlock ang na pakete. Hindi ko pa man nagagamit ang self-heating rice. Ganito na walang apoy. Taktikal na pagkain na pwedeng kumain ng mainit na kanin. Siguradong magbibigay ito sa kalaban ng isang panghabang buhay na hindi malilimutang sorpresa. Nakarating na ang mga sundalo sa Sijing. Grabe, ang galing ko dito. Ay, ang sakit ng balakang ko. Sobrang sakit ng katawan ko ngayon. Bakit hindi mo sinusunod ang tamang proseso? Dapat kami ang umaatake sa'yo. Bakit parang baligtad ang nangyari sa resulta? Mabait ba yan? May bagong ulat mula sa frontline. Mahal na hari, nakahanap na ang inyong lingkod ng isang lihim na daan para makatakas. Inihanda ko na rin ang ruta para sa pagtakas mula sa lungsod. Kung sakaling masira ang lungsod, maaari kang tumakas gamit ang pangangalaga ni Fuxi. Habang nandyan pa ang berde pangmatagalan, hindi ka matatakot na walang panggatong. Lao Zhao, ang tagal ko lang magdeklara ng emperador. Wala pang mainit ang trono ng dragon. Para kang bagong panganak at nagsasagawa ng first month celebration. Masaya kang pumunta at sumali. Nagpadala ng isang set ng urn na parang kabaong. Sobrang malas, talagang malas siya. Binuksan ang pinto para sa malas. Nasa bahay na ang malas. Ipinapaabot ko, mahal na hari. Ang siyang lungsod ay nag-alsa. 500,000 na hukbo ay papalapit sa lungsod ng Poyang. Ang layunin ay sakupin ang Poyang ng buo. Sakupin ang pangunahing daan. Magtayo ng sariling po. Halika, ilabas ang espada. Sa masikip na daan, ang matatag na panalo. Kung manalo, makakapagpahinga at magpapaunlad. Kung matalo, walang problema, 18 taon mula ngayon, magiging bayani ulit. Hindi ko akalain na ang Shangcheng ay magkakaroon ng lakas ng loob na lumabas. Kumilos ng kusa. Hindi ba't ang mga espiya noon ay nagbalik ng buong tiwala na nagsasabing, ang pinuno ng lungsod ay isang duwag. Isang matandang takot na takot sa lahat. Ang mga impormasyon mula sa panahong feudal at mga usap-usapan sa mundo ng mga kababalaghan ay hindi talaga mapagkakatiwalaan. Dapat sana tayo ang unang umatake. Ngunit ngayon, napilitan tayong magdepensa sa lungsod. At higit pa, wala pang mga tao sa harap na makapagsira ng bahay ng kalaban. Napakalapit nito. Hindi naman itong mga susi para makipaglaban. Sinasabi na talagang nakasakay na sila sa mukha ko sa Poyang. Tignan mo ang tapang ng militar ng taong ito. Tignan mo ang determinasyon nila sa pagsakop sa mundo. Parang nakadikit na ako sa iyong mukha at nananatili na dito. Talagang, naka-install na ang kanyon sa likuran ng bahay ko. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na ganito kalakas? Si Jane Ruba. Magandang araw po, Hari. Sabi ng kalaban, may 500,000 silang sundalo. Sa totoo lang, mga 1-0, 0-0-0 lang ang kayang makipaglaban. Ang natitira ay mga naipilit lang sumama. Mga taong walang tahanan, maputla at payat. Magulo ang mga hanay. Kahit ang mga sandata ay hindi nila mahawakan ng maayos. At nakita ko mismo silang nagluluto sa kalye. Puno ang kawali ng mga ligaw na gulay at mais na lugaw. Tama na ito. Sadyang isang grupo ng mga gutom na sundalo na parang naliligaw. Ito ba ay tinatawag na labanan? Parang mga namamalimos lang sila. Sa dami nila, ganito ang kanilang kakulangan sa kalidad. Hindi ba ito isang unilateral na pagpatay? Hindi angkop gamitin ang makabagong militar para sa ganitong uri ng laban. Ang sama naman ng ugali nila. Sige na, magpahinga na tayo. Matulog ka na ng maaga.
Bukas, tingnan natin kung ano pang mga kalokohan ang gagawin nila. Nandito ang sugo mula sa si Cheng na gustong makipagkita sa palasyo. Ay, marunong pa rin magpakita ng paggalang bago ang laban, ano? Sama-sama tayo sa kanya. Ito ang mga sugo ng dalawang bansa. Huwag mo akong ayhang sa susunod. Ikaw ang nagdeklara na ikaw ang dakilang Diyos na Daxian. Magmatigas ka. Ako ay hindi alam kung anong mga tagubilin ang dala ng sugo ngayon. Iyan walang tagubilin. Ang sugo ko ngayon ay, para lamang sa isang bagay ang paghimok sa pagsuko. Sugo, kumain ka na ba ng almusal? Ano bang nangyayari sa dakilang emperador? Talagang hindi sumusunod sa mga patakaran. Kung hindi, mukhang medyo mahina ka. Kumain muna tayo. Kailangan nating kumain ng mabuti para may lakas tayong pag-usapan ang pagsuko. Yele, gusto niyang gamitin ang kaunting pagkain na ito para sirain ang aking prinsipyo. Hindi nakayanan ang matinding init. Nauntog sa nilagang baboy at ulo ng leon. Busog ka na ba? Sabi ng sugo, ano ang layunin mo kanina pumunta rito? Ang dahilan ng pagpunta namin ngayon ay para hikayatin kang sumuko. Sa skiing, ang mga hukbo ay malakas. Ang mga kabayo ay matatag. Ngayon, ang 100,000 na hukbo ay nasa. Ang laban na ito ay talagang hindi makatarungan. Sobrang nakakainsulto. Sugo, nauunawaan ko ang ibig mong sabihin. Bumalik ka na muna ngayon. Bukas, magpapadala ako ng sugo. Pagkatapos ng pag-uusap ng dalawang panig, saka natin alamin ang susunod na hakbang. Hahaha, talagang mahina ang loob ng emperador ng Daluo. Ilang matitinding salita lang ay natakot nang magpadala ng sugo para makipagkasundo. Naitaboy niya ang dakilang datuang araw. Haha, sayang naman. Sa panahon na ito na atrasado, hindi niya alam kung ano ang tawag na magpapanggap o magpapasikat. Dahil dumating na ang sugo. Hindi pwedeng umuwi kang walang dala. May sobra pang baon na pagkain sa likod. Magdala ka ng ilan pabalik. Iyan nan, ayos lang. Zhao, maaari mo bang tulungan akong makahanap ng isang tao na mukhang sunod-sunuran? Takot na takot. Ngunit dapat ay lubos na mapagkakatiwalaan. May malaking gamit ako. Bakit kailangan ng inyong majesty na lumayo sa malapit? Si Fanzi ba ay hindi ang pinakaangkop na tao? Tawagin na lang si Fanzi. Diretso siyang pumunta sa Imperial Study at maghintay kay haring namin. Si Lauma ay maghahanda sa akin ng ilang mga mikropono na gawa sa bakal na papel. Magagamit ko ito sa hinaharap. Inutusan ko ang aking mga tauhan. Grabe, Panshi, bakit ka ang taba na ganito? Sa hari, lagi kang kumakain ng adobo na baboy. Kumakain, natutulog, kumakain. Hindi na mamalayan, tumaba na pala. Iyan sakto lang. Mayroon akong napakahirap na undercover na misyon na kailangan mong gawin. Iutos mo lang, mahal na hari. Kahit sa bundok ng espada o sa dagat ng apoy. Hindi kami magdadalawang isip. Hindi ganun ka-exaggerate. Bukas, ikaw ang magiging kinatawa ng dakilang Luoxian Dynasty. Magdala ng isang sasakyan ng pagkain papuntang Sijin Camp. Tandaan, magpanggap kang walang alam sa buong panahon. Ano man ang itanong nila, sagot mo lang ay, pagkatapos maihatid ang pagkain, agad na bumalik. Huwag magtagal kahit isang segundo. Naiintindihan po, inyong kamahalan. Sino ang dumarating? Anong bagay ang itinpush mo? CJ. Ikaw ang kinatawa ng dakilang Luo na dumating upang sumuko. CJ. May dala ka bang sulat ng pagsuko mula sa inyong emperador? CJ. Ikaw, tanga, puro sige na lang ang sinasabi mo. Hindi mo ba sinasadya na lokohin ang aking kaharian? Hindi ka matatakot na gagawin kita ng hari. Matatakot ako. Panginoon, magpahinga ka na sa galit. Patayin mo siya, masasira ang iyong mahalagang espada. Mas mabuting pakawalan siya upang ipakita ang kapangyarihan ng ating hukbo. Hahaha, ganito na lang ang mga tagasunod natin, walang tapang. Wala nang silbi ang malaking hukbo kung ganito. Kung hindi lang pinagbawalan ng prinsipe na umatake. Matagal na akong pinatay ang Bird King na yon. Yung mga maliliit na braso at binti sa paligid niya. Kahit isang tinga ng laway ko, kayang mapatumba sila. Ay, hindi ko maintindihan kung ano talaga ang iniisip ng binatang iyon. Bumibigay pa siya ng isang buong truck ng baon. Mga kaibigan, nakikita niyo naman ang pangit na itsura ng malaking sugo. Siguradong isang pangkat ng mga hangal sila. Tama ka. Kahit ang Emperador Dax Luo ay hindi makapagpadala ng isang formal na sugo. Tunay ngang isang pangkat ng mga insekto na nagbebenta ng kanilang mga sarili. Ipapasa ko ang utos ng hari. Sa loob ng 3 araw, atakihin ang lungsod ng Poyang. Ang unang makapasok sa pinto ng lungsod. Gagantimpalaan ng isang layang na pilak. Kung mapapanatili mong buhay ang emperador, bibigyan ng 5 layang na pilak ang hari. Achoo!
Sino ang nagmumura sa akin? Anong ingay iyon? May nakatabong sandata. Diyos ko, si Galiba. Ang bagay na ito ay nasa itim na pamilihan ng Sijing. 10 piraso ay katumbas ng isang layang na pilak. 10,000 ay 1,000 leyang. Nahuli ang dakilang emperador sa halagang 5 tael. Uy, magandang umaga, ikalawang ginowang. Magandang umaga rin, kapatid Li, ay nako. Talagang tapat ang mga tao noon. Bago makipaglaban, kailangan pang magsulat ng liham para ipaalam sa'yo. Hoy, darating na ako para makipaglaban sa'yo. Pakihanda ang sarili mo para sa suntok, ha? Sige na, huwag nang gamitin ang modernong paraan para lokohin ang mga tapat na tao na ito. Walang gaanong pakiramdam ng tagumpay. Maligayang pagdating sa labanan ng dakilang Ho. May isang araw na lang ang natitira bago dumating ang kalaban sa laban. Maghanda na kayo. Para sa tribo. Sige na, wala nang gana. May utos ang aking hari. Pumasok sa kampo ng kalaban. Ang mga nangungunang 100 ay bibigyan ng 1,000 piraso ng kapangyarihang tsaa. Ang makakakuha ng malaking watawat. Sasagipin ang sinumang kaaway na may ranggong weisang pataas. Bibigay ng 300 piraso ng kapangyarihang tsaa. Gaano karaming pilak ang maaaring ipalit dito? Mag-inay ka lang. Sumunod ka sa akin habang umaatake. Sasaluhin ko siya sa aking katawan. Dumating na ang pagkakataon natin na makapag-asawa at makabili ng malaking bahay. Lahat ng bandila sa harap ko ay akin. Sugod. Mahal na hari, mula pa noon, hindi ba't dapat sumigaw ng sugurin ang 2 hukbo kapag nagkikita? Bakit ang mga sundalo ko ay puro sugod ang sinisigaw? Umalis ka, huwag harangin ang daan ko para makuha ang pwesto sa top 100. Umalis ka, huwag harangin. Pupunta ako sa pintuan ng lungsod para sumuko. Kumuha ng 1,000 na suporta. Ito ba ay tinatawag na labanan? Ito ay ang hari ng kaaway. Bingi ba kayo? Dapat sana ay nakasulat sa kasaysayan ang digmaan. Ganito na lang natapos. May mga nasugatan nga. Pero lahat ay dahil sa mabilis na tumakbo at nadapa o naapakan. Sino ang nagsabi na walang tagsibol ang pambihirang babae? Sa harap ng ganap na kapital. Kailangan talagang magpakatotoo. Talagang may problema. Nagpapalit ng halaga para sa marketing. Kahit ang Siangwei Financial Station ay inilabas na. Sabi na, ipapadala si Majinwu ng 500. Isang atake ng heavy cavalry at kaya nang talunin ang laban. Akala ko nagamit ko na lahat ng malakas na armas ng kapitalismo. Para kang gumamit ng nuklear na bomba para puksain ang ilang langgam na kumakain ng kahoy. Wasakin na lang, nais kong magpahinga. Mahal kong hari, matuwid ang iyong pamumuno. Nakapagpahinga na ang lahat. Ang dami ng pinagdaanan ko ay sobrang nakakapagod talaga. Mga minamahal kong ministro, lahat ng maliliit na problema mula ngayon ay hahawakan ng 4 na pangunahing bayan. Walang sinuman ang dapat manggulo sa akin. May balak akong